Alright. Yan, morning. Gabi na pala, no? So, good evening sa ating lahat. Ayan, marami tayong mga viewers ngayon, no? So, welcome sa ating live stream na naman. So, sa public live stream natin. For today yan, pag-usapan natin yung ano, no, yung self-review, no? Kasi marami sa mga ano din natin, sa mga viewers din natin yung parang balita ko, nagsa-self-review yung marami, no? And I think it's medyo nagiging common na din, no? Yung self-review nowadays or parang hybrid kind of review, no? Parang, ano kasi, nung panahon ko, grabe yan, tagal, no? 2017. Nung panahon ko, hindi pa gaanong, ganun ka trending ba o talamak, no? Hindi pa ganun ka ano yung self-review nung panahon ko kasi nung panahon ko parang mas okay pa din na mag-traditional na review center kasi parang ang thinking dun is parang mas marami yung parang ang tawag dito mga materials, 'di ba? And what not. Pero nowadays parang mas naging available na yung yung mga maraming references, no, for the review, especially sa psychology, no. Tapos yun sa RPM Twitter. So sa Twitter marami din mga nag-share ng kanilang mga materials. So I think yung self-review nowadays it's one of the parang ano siya, one of the tested way na siya, no, of preparing for board exam. So hindi na siya parang minority pa din siya siguro, no? Pero hindi na siya yung super rare na ginagawa ng mga maraming board passers. And I think merong mga iba na nagta-top notcher pa nga, no, kahit self-review lang yung ginawa nila. So ayan, no, kaya very ano yan, very I think parang gusto ko din na makatulong, no, sa mga nagsa-self-review kasi I myself I can consider my preparation as a self-review, although hindi siya pure na self-review, no. Pero mamaya pag-usapan natin kung paano ba yung self-review ko. Hindi siya pure self-review kasi technically nag-enroll ako sa review center, but at the end of the day ako pa din yung nag-review. Kasi it's a distance learning program, so parang home base siya. So parang in the end ako din talaga yung magre-review, parang pacing ko pa din, no? Kasi ang traditional na review center, meron silang schedule, 'di ba? Meron silang parang itinerary kumbaga, no? So parang mapipilitan ka talagang mag-attend, mapipilitan kang mag-review on the time scale or time frame na binigay nung review center na yon. Pero pag self-review ka, no, you own your time, parang self-employed, kumbaga, no? Wala kang masyadong obligasyon. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon, no? Yung self-review, is it possible and is it doable? Tapos, syempre, yung spoiler na sagot dyan, oo naman. And pag-usapan natin paano ko ginawa. And then, kasi nung ginawa ko yun, 2017 pa, no? So, ilang years ago na yun, 2017, that is, hindi ko alam, gawin nyo yung math. So medyo matagal na, no? 2017, marami na nagbago, no? And ano yung gagawin ko, no? Kung sa self-review ko ngayon for the board exam, ano yung parang mga ways or ano pa yung mga babaguhin ko, no? Now na mas marami ng mga resources and medyo matanda na ako, medyo mas marami na akong alam kahit papaano sa mundo, no? Parang natuto na ako kumbaga. So yun yung pag-uusapan natin for today. Okay? So I hope mag-enjoy kayo, no? And sana may matutunan din kayo sa discussion natin. So again, short lang yung presentation ko pero I have this talent to make it longer than usual. So siguro sanay na kayo, no? So mga bago lang diyan, ako sa mga bagong salta natin dito sa ano natin sa channel. I am JP. So ayan, ang channel natin is all about teaching psychology, no? Psychology subjects and more on academic pero syempre minsan hinahaluan natin ng kasiyahan, no? Or application sa real world. Pero yun yung ano ko, yun yung yung content ko. So ayan, umpisa na natin, no? Okay. All right. So yan, self-review while working full-time, how I did it and how would I improve it, no? If ever man. So yung mga tanong later, babasahin natin yan, no? Para masagot natin sila ng mga ano. Pero ano ba yung tanong dito? Hi, good evening po. Nagisip po ako kung magbe-blip pa since lapit na po August. Kaya po kayo ng time. Random question lang po. Mamaya sasagutin natin yan. Pero siguro short answer, it really depends on so many factors, no? So ilang months na lang ba? 3 months na lang if I'm not mistaken sa board exam.
So tignan natin kung masasagot natin yung tanong na yan as our presentation progresses, no? So mga may tanong diyan, pwede niyo namang ilapag yung mga tama ba lapag? Tagalog ba yung lapag? Pwede ilagay niyo yung tanong niyo sa comment box natin or sa chat natin para mamaya-maya mabasa din natin, no? So ayan. So self-review while working full-time. So how I did it and how would I improve it if ever naman gagawin ko siya. So as mentioned, yung objective natin is to learn if self-review is possible, no? And then I will share my own experience with self-review and how would I improve it, no? Now na mas marami na akong experience, no, regarding reviewing and how you can do it too. Okay? So let's start with the first is it possible? No, for psychometrician and even psychologist board exam, I think it's doable naman, no? Kasi ano 'yan parang yung subject natin, it's not really parang sa engineering kasi more on practice, problem solving, no? Para talagang may muscle memory silang ginagamit, no? Sa analytical thinking nila. And although siyempre may analytical thinking din, lalo na sa application. Pero the thing about our subject is that dahil mas siya sa reading, no? Parang mas focus siya sa reading, especially academic reading. So, parang pwede siyang gawin. Kasi nung nag-aaral tayo, di ba? Nagre-reading lang naman tayo. So, reading and then practical experience. So, ganun din naman yun sa board exam. So, I think psychometrician and psychologist board exam, doable yan, no? Parang lang din medicine, di ba? Yung mga nag-take ng medicine, yung mga medicine, yung medical board exam ba yung tawag doon? Basta yung mga board exam para sa mga general practitioners. Di ba usually nagtatrabaho din sila habang nagre-review, no, for their exam. So I think medyo nasa same line naman tayo of academic field, no? Siyempre, iba yun sa medicine, iba yun sa atin. Pero parang almost same yung natin, yung features nila. So I think it's doable for our case. Although, of course, it really depends, no, on so many factors. Like for example, type of work you do. Okay? So sa mga na-mention ko kanina, yung mga doctors, since pinapractice nila yung course nila or yung parang subject matter nila, I think parang compatible naman yung working while reviewing for them. No, sa atin, ganun din ba? Depende kasi ang mga psychology major, marami tayong pwedeng trabaho. So, minsan it's a blessing and a curse, 'di ba? Sa mga psychology major na pwede tayo sa maraming trabaho. Blessing siya kasi very flexible ng ating course, but at the same time it's a curse because anong pipiliin mo, 'di ba? Yung gusto mo or yung gusto ka, 'di ba? Or yung parang pipiliin mo ba yung gusto mong track, no? For majority of us parang, or sa akin parang gusto ko clinical, pero syempre hindi available yung clinical sa start ng pagka-graduate mo ng undergrad. So mapipilitan ka maghanap ng alternative, 'di ba? So yun, yeah, blessing and a curse yung work ng mga psychology major. So depende kung aligned ba yung work natin sa review, pwedeng mas mapadali or mapahirap yung self-review natin. So, of course, sa schedule of work din, no? As much as possible, sana yung workplace ninyo is sumusunod sa labor code na at least dapat merong isang day off, no? Or kung wala man, dapat paid yung mga yan. And then, of course, yung willpower and self-control. Siguro dito parang nagkakaroon ng nagkakatalo, nagkakatalo kung saan may mga ibang tao na pwede sa self-review and at the same time, may mga tao na hindi pwede sa self-review. No? Ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo, hindi para sa lahat yung self-review. Kasi it's a very parang kailangan talaga ng certain amount of parang hindi naman diskarte, more on organization skills din siguro, no? More than the willpower, yung organizational skills, no? And then of course, depende din sa goals or priority natin sa buhay at the moment kasi may mga iba na goal nila is makapag-uwi ng pera, no? Breadwinner sila. So parang yun yung priority nila over the license, but at the same time gusto din naman lang magka-license para kahit papaano tumaas yung credentials nila, 'di ba? Para mas marami pa silang perang maiuwi. So ano yan, 'di ba? Parang it's a tug of war sa mga goals and priorities natin. And then of course, yung prior knowledge natin. No? Yung prior knowledge, ibig ko sabihin sa prior knowledge is may natutunan ba tayo nung undergrad natin? Ang assumption diyan, meron tayong natutunan. Pero how deep would that knowledge go? No? Kasi kung mas deep yung knowledge mo, mas madali yung self-review. Pero kung medyo di gaanong malalim, no, yung pag-aaral natin nung undergrad tayo, medyo magko-compensate tayo sa review natin.
Okay, so pag self-review yan, medyo mas mataas na willpower, self-control, and organizational skills yung kailangan mong bitawan. Okay, so that's one of the ng prior knowledge. And of course, yung last is yung time. No? May nagtanong nga dito, kaya pa ba ng 3 months lang? So it really depends. Okay, kasi may mga kilala nga ako na parang halos 1 month lang sila nag-review, 2 months lang sila nag-review, tapos self-review pa. Although sabi nila, nanood sila nung mga live lectures ko, no? So sa mga gusto manood din ng live lectures ko, you can join the channel. So click nyo lang yung join yan sa baba para mapanood nyo rin yung mga live lectures ko. So sabi nila nung parang 2 months, 3 months lang sila nag-review gamit yung mga lectures ko and pumasa naman daw sila. But of course, syempre, depende pa rin yan kasi baka yung prior knowledge nila no, is mataas na. And then yung type of work na ginagawa nila medyo compatible naman kaya pumasa sila. So the point here is no self-review, it's possible. Okay? Possible yung self-review. It's just that it really depends on so many factors. So yung mga factors na to kailangan natin talaga silang tignan no sa buhay natin. Kaya babalik tayo dun sa review philosophy natin. So kung di nyo pa napanood yung review philosophy natin, tignan nyo lang sa channel natin. Isa sa mga live podcast din natin na kung saan sabi ko yung first thing that you have to do in learning is to know yourself. Okay? So know yourself, know your circumstances, kung applicable ba sa inyo yung self-review. Okay? So these are the factors that could answer yung question ng isa nating member na parang kaya pa ba no ng time na yan. Okay? So ayan yung sagot dun sa self-review. Yes, it's possible, but there are a lot of factors that you need to consider. Okay? So now, knowing na okay yung self-review, I mean na doable siya, ano ba yung major advantage ng pagsa-self-review? No? Para sa akin, syempre, first thing that comes to mind is affordability. Okay? In self-review, sobrang baba ng gagastusin mo, 'di ba? Kasi kung self-review ka, yung usually gagastusin mo lang is around kung magjo-join ka sa channel ko, 'di ba? Monthly yung noon, so pwedeng hulugan. Basically, pwede siyang hulugan, no? 599 a month or 899 a month, 'di ba? Magkano 'yon in the long run? Sabihin natin 6 months, 'di ba? 600 times 6, so 3,600 lang. So, kung i-compare natin yan sa mga traditional na review center, no, magkano yung home base nila, nasa 10,000 yata. O, nung panahon ko kasi nasa 8,000 yata yung home base kasi 16,000 yung parang yung traditional na face-to-face. Tapos yung home base kalahati, 8,000. Okay? So, pero panahon ko pa yon 2017 pa yon no? So, iba na yata yung rate ngayon. If I'm not mistaken, may 10,000, no? May 12,000 even. So, depende kung saan self-review center ka. So, medyo pricey siya. Okay? So, medyo pricey yung mga home-based. No? Kasi yung mga home-based review na binibigay ng mga review center, they're basically self-review. Okay? Hindi lang nila siguro, syempre, marketing din. No? Hindi lang nila sasabihin sa inyo, pero basically kayo din yung mag-review. No? Pag self-review siya. Kasi kayo yung may hawak ng pacing na yon. Okay? So, medyo mahal yung parang sa mga online, yung mga parang home-based nila. So, yung mga, lalo na yung traditional na face-to-face. No? Medyo mahal yan. Umabot nga ng 16,000 or 15,000. Mura na yung parang 13,000 or 12,000, di ba? So, kung kumpara mo yun sa self-review, it's just, minsan mas more than kalahati pa yung matitipid mo. And dahil affordable siya, yung cost-benefit ratio, ano yung cost-benefit ratio? Yung parang gagastusin mo, no, yung investment mo and then versus sa return of investment mo. Okay? So imagine niyo kung magkano yung nagastos nyo. For example, 16,000 yung nagastos nyo sa traditional review center. So, parang yun yung ininvest nyo for the license. Okay? And then, kung naman nag-self-review ka, less than that. Diba? So, parang hindi ka masyadong nasaktan. Hindi masyadong nasaktan yung wallet mo. Okay? But of course, at the cost ng mga nasabi ko nga kaninang mga factors. Okay? So, I'm not saying na hindi effective ang traditional review center. Baka makota ko dito or something. Hindi ko sinasabi yun. In fact, I do encourage you to enroll in a traditional review center. But of course, I also know na hindi naman lahat parang afford yon. I mean, afford yon in terms of monetary reasons, no? Kasi siyempre alam naman natin ngayon, no, sa ekonomiya ng bansa, hindi ganoon kadali, no, makakuha ng pera. At the same time, meron din naman iba, afford nila yung review center. Afford nila yung review center. It's just that hindi nila afford yung time na kailangan i-commit sa mga traditional review center. 'Di ba? As mentioned nga kanina, yung traditional review center kasi need mo talagang mag-commit ng oras doon. Okay? So, kaya yung mga iba nagde-decide sila na mag-self-review. Not because they cannot afford it, but because their time, no, is limited.
Kaya naman may mga iba personal reasons, no? For example, parang medyo dinelay nila yung pagte-take nila ng exam and then parang medyo nahihiya sila, 'di ba, na mag-enroll pa sa mga review center. So they opt to self-review. Okay? So yung point ko dito is affordable yung self-review. No, but I'm not saying na hindi effective yung traditional review center. I think it's also effective actually. Parang kumbaga sa parang syempre traditional yan. May reason kung bakit nagstay yung mga review center na ganyan. Okay? So that is the first major advantage. Second advantage is yung flexibility. No? As I mentioned nga kanina, may ibang mga nagwo-work na hindi na nilang kayang mag-commit ng maraming oras for the board exam traditional review centers. Kaya magsa-self-review na lang sila. Di ba? Ako, ganun ako nun. More than the money itself, mas gusto ko kasi yung flexible yung time ko. No? Ayaw kong dinidiktahan ako sa mga ginagawa ko. Kung napansin nyo yung mga previous na live podcast natin, no? Gusto ko ginagawa ko yung gusto ko. I mean, gusto ko own ko yung oras ko, di ba? So that's one of my mga values na gusto ko. Yung parang gusto ko own ko yung oras ko. And some people are like that din. And then lastly, ito yung parang pinakamaganda dyan, less pressure. Okay? Bakit less pressure? Kasi konti lang yung ginastos mo. Ganun yung nangyari sa akin noon. Dahil nag-self-review ako halos, hindi ako ganun ka-invested talaga in terms of money. So, hindi talaga ako. Ayan. Next is yung disadvantages ng self-review. So, of course, kung merong advantage ng self-review, meron din siyang disadvantage. So the main disadvantage is that, yun nga, sabi ko, hindi siya para sa lahat ng tao kasi may mga ibang tao na parang mahirap or parang nakakatakot for them yung sila yung gagawa ng parang ng structure, 'di ba? Kasi syempre pag ikaw gagawa ng structure, there's a lot of things that you need to do and the responsibility is on you, 'di ba? And not all people are comfortable with adding more responsibility sa buhay nila because life is already full of responsibilities, so why add some, 'di ba? So some people are hesitant regarding sa self-review, no? Which is understandable naman. And then it requires more willpower nga and organizational skills. So usually kapag yung self-review talaga is applicable sa mga taong may tendency to become organized, conscientious, kumbaga, it requires conscientiousness. But of course, yung pagiging organized, no, pagkakaroon ng willpower, you can always learn that naman. 'Di ba? It's just that mas maganda kung meron ka na nito agad, 'di ba? Para hindi ka masyadong mahirapan sa parang pag-adjust, no, sa self-review. And I think this is one of the most hindi naman parang debilitating, no? Pero parang isa sa mga parang pwedeng natin sa self-review is yung fear of missing out, 'di ba? Because of course nakikita natin, 'di ba, na hype tayo na yung mga iba nag-review center sila and then meron silang mga ginagawa, no, na hindi ginagawa ng mga self-reviewer. Like for example, yan may mga intensive reviews, may mga kung ano-anong parang may competition din, 'di ba? Or something like that. So, okay, mga materials din mismo na ginagamit ng mga review center is baka feeling natin baka meron silang material na lalabas sa board exam. 'Di ba? May no matter how irrational that thought is, that it is there, no? May parang may gusto kang parang siyang kate na kailangan mo katihin or something like that. So, parang isa din 'yan sa mga parang iniisip, no? Or parang inaano ng mga ibang mga nag-review, 'di ba? Yung parang feeling nila na may miss out nila yung mga materials na pwedeng ibigay, no, ng mga review center. Meron lang akong aayusin, no, guys. Okay, sige, wag ko na ayusin. Yung webcam kasi nababother ako, puti ko masyado, parang parang may filter no. Anyway, so yun, no, yung fear of missing out, it's something that can also be parang discouraging for other people na gusto mag self-review. But of course, itong mga disadvantages na to, they're not really that discouraging, no, for people who are willing to do the extra work of self-review, because self-reviewing is extra work talaga siya. But I assure you guys, no, in the end it's still worth it. Okay? Worth it yung pagsa-self-review kasi yun, nakatipid ka na. And then parang alam mo, may pride, no, dun sa work na ginawa mo.
Okay? So now let's proceed to dun sa ginawa kong self-review, no? Medyo na-mention ko na tong mga to sa mga past live streams natin and even sa mga past videos ko. But I will repeat it again for people na baka ngayon lang nila maririnig, no? Sa mga iba siguro alam niyo na tong kwento na to. So no exam ako noong 2017, nagwo-work ako as a college/senior high school lecturer sa isang college, no? I have 33 units, so 33 hours of teaching yan. Di ba? And then, 4 preps, no? 4 preps ako. Hindi ko lang 4 or 5. Nakalimutan ko na. Pero ito yung mga sure ko, no? At least 4 preps ako nun. Mayroon akong Gen Psy, meron akong General Psychology, no? Ngayon ang pangalan is Intro to Psychology. Meron din akong Philippine History, yan, di ba? So yung Philippine History, isa yan sa mga favorite ko rin tinuturo kasi medyo history buff ako, no? Ng slide. Medyo memorize ko pa yung history ng Philippines. And then Rizal, yan, isa sa mga favorite natin nung undergrad tayo, no? Rizal. Gusto ko din tinuturo to kasi parang chinichismis ko lang si Rizal basically, and then parang sinasabi ko sa mga estudyante, alam ko ayaw nyo tong subject na to, ako din ayoko nung estudyante ako, no? Kaya maintindihan ko kung matutulog lang kayo sa subject ko, no? Pero allow nyo ko na ikwento yung buhay ni Rizal. Ganun ako lagi sa Rizal. Ganun yung parang paunang bati ko. Para alam nyo yan, alam nila na yung subject ko is hindi siya ganun kaseryoso. And then of course, personal development, no? Favorite load ng mga psychology major pag nagtuturo sila ng senior high school. So, tapos add ko pa yung mga board exam subjects, which is 4 na subjects. So, in total, 8 subjects yung pinag-aaralan ko during that time. So, on one hand, it's compatible. No? On one hand, parang I'm reviewing, no? So, might as well review my board exam subjects. But at the same time, parang sobrang dami kong inaaral, umay, di ba? Pero as I've mentioned nga sa last videos ko, or sa last live stream ko, parang yung pagbabasa sa akin kasi it's, yung parang trabaho ko na magbasa, no? So, parang it's either I learn to love it or I have to force myself to love it. Okay? And buti na lang I learn to love it naman. No? And I really enjoy reading. I really enjoy learning new stuff. And as of now, nagamit ko siya. No? Nabilis kong magbasa, bilis kong matuto sa mga ibang subject kasi nga nahasa ako, no? Yung kumbaga nag-grind talaga ako nung kabataan. Grabe kabataan. Nung 22 yata, 22 ba ako? 22 ako nung nag-start ako mag-work. So 22 hanggang 25, 26, no? Talagang yung buhay ko basa lang, pagbabasa ng mga libro at saka mga journal article. No, and then yung 2017 nag-enroll din ako as I've mentioned sa isang distance learning program ng Sparks na wala na ngayon. Parang nagsara na sila. Parang nag-migrate yata yung may-ari. So, ayan, distance learning program, mga around 8K. Tapos yung distance learning program na yun, meron silang lecture video sa isang flash drive. Meron din silang summarized lecture book. Yung parang isang book siya, no? Na sa ibang review center yata, ang tawag parang mga 3 libro yata yan. Pero dun sa Spark, parang isa lang. No, tapos nandun na lahat ng subjects. Ayoko yun. Hindi ko nagustuhan kasi parang parang kulang to, yung parang ganun. Yung parang siyang junk food, no? Yung parang masarap siya kasi masarap na parang makakain mo siya ng isang bite lang, no? Pero feeling ko kulang yung nutrients. Kaya hindi ko masyadong binasa yun. Hindi ko masyadong binasa yung summarized lecture book na yan. And then may mock exam din na hindi ko din masyadong pinakilaman. And then copies of ebooks. So in the end, yung ginamit ko lang is lecture videos tsaka ebooks because ayoko yung summarized na lecture book, no? Hindi ako fan ng summarize. Gusto ko yung magsa-summarize. And then yung mock exam, siguro nawalan lang akong oras. Parang yung sa mock exam kasi balak ko naman talaga siyang sagutin. Balak ko siyang sagutin, yun nga lang. Nagkulang ako sa oras, no? Nagkulang ako sa oras. Kung alam niyo yung kwento na masyado ako nabana sa ABSAI, so ABSAI lang yung review ko for the whole review season ko. No, kaya parang yung tatlong subject 1 month pinagkasya ko sa isang buwan yun. So ayan. In the end, yun nga, ginamit ko lang yung mga lecture videos and ebooks. And as I've mentioned nga, in the end, ako pa rin yung nag-review. No? Materials lang yung binigay ng review center sa akin. Pero at the end of the day, ako pa rin yung nag-effort. Ako pa rin yung nag-schedule. Ako pa rin yung nagbasa. Ako pa rin yung parang nagpilit sa sarili ko
na magtrabaho at mag-aral. Okay? So, ganun yung self-review. May tanong dito, mas okay po ba mag-review ng cover to cover or base sa TOS? Ako, kung may time, dapat cover to cover talaga, no? Kasi, ano yan eh, siguro philosophy ko lang to, no? Para sa akin lang naman to. Kasi, di ba, pag magbo-board exam ka, it's a test if you really know the field. Di ba? And one way to know the field is to actually cover the field. Diba? So, cover to cover mo siya gagawin. So, kasi pag magfo-focus ka lang sa TOS, parang you're reviewing for the exam. Ako, parang ganun yung ano ko, no? Ganun yung perspective ko. Yung parang, kung TOS lang ako magbe-base, parang ano lang ako for the exam. No, not for the license. I mean, not for the spirit of the license, which is the fact na parang alam mo yung field. Diba? Pero sa akin lang 'yon. Okay, sa akin lang 'yon. Ako masyado lang akong may strong conviction lang ako doon. Pero again, wala namang masama kung magti-TOS base ka. Okay, kasi maganda naman kasi sa TOS base, yun nga, parang streamlined yung review mo, 'di ba? Streamlined yung review mo, especially if gahol na sa oras. Maganda ding strategy yung mag-focus sa TOS. Pero it's more advisable na mag-cover to cover talaga kasi minsan yung nasa TOS hindi naman nasusunod. Okay, marami nagsabi din sa mga previous takers natin, hindi nasunod yung TOS. Kumbaga, nasunod yung TOS but at the same time hindi din siya. Mas lalo na nung panahon namin. Nung panahon namin, di ko man alam na may TOS. Tapos nung chinek ko yung TOS, tapos kinompare ko dun sa na-take namin, parang ang layo. Di ba? Pero ngayon daw, nung last exam, parang hindi naman daw sobrang layo but at the same time, hindi naman daw 100%. So it's still advisable na cover to cover yung gawin sa pag-review natin. Okay? So, yan. So, in terms of scheduling, ang scheduling ko ay ganito. Sa akin to. Hindi ko naman sinasabing ito yung best, okay? Pero ito yung ginawa ko nun kasi ito yung applicable sa akin. Actually, kanina nga, no, nag-post ako sa Facebook, may nag-comment nung ano niya, nung kanyang schedule. Mamaya pag-usapan natin. No? Pero yung sa akin ganito. Tignan niyo yung pagkakaiba. Yung sa akin, I'm working from Monday to Friday. Okay? Tapos yung schedule ko, 7 a.m. to 6 p.m. Okay. So, yung 7 a.m. na yan, hindi yan totoong 7 a.m. Kasi kailangan ko mag-prepare ng 5 a.m. Pero kung kilala nyo ako, lagi akong late nung sa trabaho ko. So, 6 a.m. ako nagpe-prepare. Dumadating ako sa trabaho mga 7:30 or 7:15. Okay? So, 6:30. So, 6 o'clock, 6:30. And then, magtatapos ng 6 p.m. So, wala na akong energy talaga nun. Kasi almost 12 hours na ako. So, yung 6 p.m. na yan, traffic pa pauwi. So, makakawi ako sa bahay mga 7. Di ba? So, wala na akong time para mag-review during the weekdays. Okay? So, ang ginagawa ko, mag-rest ako ng Saturday kasi Saturday na lang ang pahinga ko. And then mag-prepare ako for work since teaching, pag nagti-teach ka kasi you need to prepare your lessons. Akala nyo mga estudyante lang nagpe-prepare, mga teachers nyo din. Okay, magpe-prepare ako ng lessons, no? And then mag-review ko din sa Sunday. The good thing about my work back then is that meron na kaming ready-made na na mga materials, no? May mga ready-made materials na binibigay sa amin agad, no? Kailangan ko na lang basahin. May i-review ko na lang siya. So, and then ayun, no? So, Sunday ako magpe-prepare, Sunday ako magre-review. So, yung prep work ko at saka review, sa cafe ako lagi. Okay? Baka sabihin ng, hey, sir, rich kid. Hindi ako rich kid, okay? Hindi naman minimum wage. Pero yung sahod ko noon, yung gross ko, 14,000. First na sahod ko, 14,000. Pero dahil wala pang train law, 2017 pa lang yan, ang take home ko lang is nasa 11,000. Okay? 11,000 kapag start, yung unang 11,000, no? Kapag parang okay na month, no? Pero pag wala pang pasok, minsan kasi no work, no pay, ayan, nababawasan yun. Okay, so 11,000. So, pinagkakasya ko pa din yun. So, buti na lang, wala pa akong hindi pa ako, nasa bahay pa ako ng mga magulang ko nun. Pero, nag-ano ako sa cafe because for me, it's an investment. No? Mamaya pag-uusapan natin kung bakit sa cafe ako nag-review and nagpa-prepare. So, I usually start my work review in the afternoon kasi kung di nyo pa napapansin, I'm a night owl. So, as a night owl, hindi ako effective ng 3 a.m. gumigising. No, na-mention ko kanina, may nag-comment dun sa dun sa post ko sa Facebook, parang ang sa kanya 3 a.m. nagigising siya, tapos mag-review siya 3 a.m. hanggang 5 a.m. 5 a.m. magluluto daw siya, and then after ng 5 a.m. magpe-prepare na siya for work, and then 7 o'clock yung work niya. So ginagawa niya yan weekday. So meron siyang 2 hours na review.
no, kagising niya. Ako hindi ko kaya 'yon. Nung college ako natutulog pala ako ng 3 AM, 'di ba? So tapos medyo tumatanda na, ayan nagiging 2, nagiging 1, tapos ngayon nasa 12 AM yung tulog ko. Minsan 11 pag sobrang pagod talaga. So hindi effective sa akin yung ganun hapon. So mas yung umaga. So effective talaga sa akin yung afternoon. Okay? So sa akin yun. Kasi kilala ko yung sarili ko. I'm a night owl. So I start with lecture preparation. So mga lectures ko dun sa trabaho. So 1 to 2 hours lang naman yun. Kasi kailangan kong speedrun yun. Di ko naman kailangan masyadong effortan kasi nandun na yung mga materials, and at the same time medyo alam ko na din. No, medyo master ko naman yung Gensai, master ko naman yung Philippine history, master ko naman si Rizal kahit pa paano. Yung pinag-aaralan ko lang talaga ng per dev. Pero dahil yung per dev is parehas siya ng Gensai, medyo hindi na ako nahirapan. So, and then, after ko mag-prepare, no, kasama din pala sa preparation ko yung pagpaplano ko ng buhay. No, hindi lang yung plano sa work, no. Nagpaplano din ako ng buhay every week. Every Sunday usually, pero ngayon Monday ko na ginagawa yun. So nagpaplano ako ng buhay. So kung gusto niyo ng mga things, no, about sa pagpaplano ko na sa buhay, kumbaga kung curious kayo paano ko ginagawa yung pagpaplano ko sa buhay, at saka yung mga konting plano ko din pero ayoko sa pagsabi yung mga plano ko sa buhay minsan kasi pag pinagsabi mo hindi nangyayari, no. So anyway, so kung curious kayo doon regarding sa mga planning preparation for my week, preparation for life, makagagawa din tayo ng podcast diyan. Sabihan niyo lang kung gusto niyo, kung interesado kayo doon. But anyway, so ginagawa ko din 'yon sa first 2 hours ko, and then after nun, dun na ako mag-review. Okay? So nag-review ko medyo dahil hasana ako sa pagbabasa, 1 to 2 hours 'yan. Pero kung kayo hindi pa kayo ganun kahasa or ganun kasanay magbasa ng 1 to 2 hours, you can do 30 minutes, no? Na reading and then break ng 15 and then so on. Pero sa akin ito, 1 to 2 hours and then break tapos up to sawa na 'yon. Okay? So and then yung ending ko sa review, sinasummarize ko yung mga natutunan ko. Okay, summary ng natutunan, and then yun na. Yung tapos na din yung ko. Yun na yung parang pinaka-cooldown ko noon, yung pagsa-summarize. Okay, tsaka yung pag-rant minsan sa mga napag-aaralan ko. So, I usually spend 4 to 6 hours in prep work and review. Okay? So, 4 hours kapag medyo hindi ako ganun ka-okay at that moment, and then 6 hours pag nakamood ako. And then, nung last month ng preparation ko for the review, ayun, nakakagawa ko ng 10 hours. Okay? 10 hours na review kaya ko nung last month na. Pero last month na lang yun kasi may adrenaline na tsaka anxiety yun. Okay? So, share ko lang po yung schedule ko. 6 a.m. Ito, 5 p.m. Grabe, no? 6 a.m. to 5 p.m. work. Kala ko review. Habang nakikinig ng record vids ni Sir J po, di ba? Habang nag-work, di ba? Nakikinig ng videos ko. So, podcast type yung ginawa ni Romelin, no? So, that's a good, that's a good, good strategy din, di ba? So, minsan sa mga commute din, di ba? Ginagawa ng iba yun. Okay? So, yun nga, as I've mentioned, yung review ko tsaka yung work ko is compatible sila, kaya siguro hindi rin ako masyado nahirapan, pero on the other hand parang umay din yun, no? Parang ilang subjects yung inaaral ko. So ayun, and then I review or learn new things nga quickly for a living, because if I don't learn new things quickly, hindi ako makakain. Joke lang. Hindi, medyo medyo mahirapan tayong mabuhay sa mundong ibabaw kung hindi ako mag-review ng ganyang katindi, no? May tanong dito, may RSI ka na, Sir JP? Wala pa. Tinatapos ko pa yung thesis ko. Actually, naka-break ako sa thesis, no? Pero, I will resume my thesis next year, no? So, tignan natin. Tignan natin kung anong mangyayari, no? Hindi naman, sabi nga ng Bini, di ba, ang buhay ay di karera. Nag-excuse bigla, no? Pero yun, siguro, tignan natin along the road. Along the way, okay? So now, in terms of priority ng subjects, dito minsan nagkakatalo. Dito papasok yung prior knowledge nyo, no? So sa prior knowledge, it's really a thing about it's self-reflection. No, yung be honest with yourself. Ano yung subject na favorite mo na pwede mong sabihin na confident ka na kahit hindi mo reviewin yon, papasa ka. So in my case, yung ganun kong subject is TOP, no? Yung parang confident ako sa TOP na kahit hindi ko siya i-review, papasa ako. At the same time with assessment, no? Yun nga lang, nakalimutan ko, 40% pala yung assessment. And then yung pinaka-confident ako na hindi ko re-reviewin IO kasi ayoko yung IO. And then alam ko din na hindi ko masyadong master yung ABSAI and interesado talaga ako sa ABSAI.
Kaya doon ako yun yung pinrioritize ko, ABSAI. Yun nga lang medyo na over-prioritize yata kasi parang halos for 5 months ako nag-review sa ABSAI. Kasi yun nga yung pinaka gusto kong subject, no? So, ayun, yun yung ano natin, yun yung parang priority subject natin. Again, sa inyo mag-iiba to. So, depende kung ano yung ano nyo, yung subject na gusto nyo, no? Yung ano, wag ka maingay, Jomar. De, joke lang. Pero tama si Jomar, no? Si Jomar, if I'm not mistaken, naging member ka, di ba? Ng channel natin last year, no? So, ayan, priority yung ABSAI, pero in reality, yun lang hasunod. Yes, yun, ganun lang. 1 month lang in-review ko sa ibang mga subject, no? Which is, again, it's a mistake. Wag nyo kong gagayahin. Wag nyo kong gagayahin sa ginawa kong yun. And then minimizing distractions, I turned off my notifications, 'di ba? Na-mention ko na 'to nung sa ano natin, sa focus on reading, 'di ba? Tinurn off ko yung mga notifications ko sa phone ko. Buti na lang yung phone ko noon mabagal. Dahil syempre nag-iipon pa lang ako noon, no? Yung phone ko noon, di naman siya sobrang bagal pero mabagal na siya sa standards ngayon. Nokia 5 yung phone. Nokia 5 ba? Nokia 4, di ko alam. So Nokia. Na colored, hindi yung 3310. Tapos, so maganda na mabagal siya kasi hindi ko siya ginagamit talaga. And then, I went to a cafe far away from where I live, no? Malayong cafe yung pinupuntahan ko. Bakit? Kasi pag malapit ako sa cafe, ang tendency is marami akong mamimit na kakilala ko. Okay. So, pag meron ako na-meet na kakilala, syempre, ma-distract ka. 'Di ba? Kailangan mo makipag-usap, 'di ba? Parang napipilitan lang ako. Joke lang. Parang syempre kailangan mong ano, 'di ba? Kailangan maki-socialize and whatnot, but syempre pag busy ka, hindi mo magagawa 'yan. Kaya ayun, mas maganda kung nasa malayong cafe ka. Okay, sa malayong lugar ka kasi another thing is that dahil nasa malayong lugar ka, napagastos ka doon. Ito yung sinasabi ko, ano, napagastos na ako, 'di ba? Napalayo na ako, but di ko paggawin yung kailangan kong gawin dito. 'Di ba? Parang nagkakaroon ako ng mindset na kailangan ko mag-review kasi nagbayad ako dito. Parang gano'n. Parang gano'n yung inisip ko noon. Kaya parang pumupunta ako sa mga cafe talaga para to review. Okay? Hindi nyo naman kailangan kasi sa super mahal na mga cafe, 'di ba? Minsan nga kahit McDo lang pwede na, 'di ba? Yung McDo na magkakape ka lang doon. Actually nung undergrad ako sa McDo ako nagre-review, no? Parang yung mga ibang ano nga doon nakikilala na ako kasi araw-araw ako nandoon nagre-review. And then yun din comfortable pa, no? Kasi pag nasa bahay ka, no? Ako pa man din dahil middle child ako, parang narinig ko lahat, no? Pag may inutos yung nanay ko dun sa kapatid ko, naririnig ko. So, ang nangyayari, pag narinig ko, yung parang ako na lang gagawa. So, hindi maganda yun. O kaya naman, minsan narinig ko yung aso, no? Yung mga aso na, wala pa yung aso ko nun, wala pa si Gon nun. Yung mga aso ng kapitbahay namin, narinig ko ang ingay-ingay, di ba? Siyempre nakaka-distract yun. Pero pag nasa cafe ka, mag-earphones ka lang, wala nang distraction. Di ba? So, minimizing distraction din yung strategy ng pagpunta sa cafe. Medyo magastos lang, no? Pero kung kukumpara mo naman sa hindi ka makapag-review na maayos, it's a worthy investment naman. Yun nga yung sinasabi ko, investment. Yung pagpunta sa cafe for a review. Huwag niyong titignan as parang ano lang siya, yung parang pasosyal ka lang or something. Hindi. Kailangan mo yun. Kailangan mo yung venue, no? And make sure na yung venue na pupuntahan mo is conducive for learning. Okay, wag kayong pupunta doon sa cafe na parang ang daming mga marites na sobrang ingay na parang di ka na makapagano tapos yung mga iba na parang pag nakikita ka nila nag-review, i-judge ko pa. Ba't naman ginagawa nilang library yung Starbucks? Di ba mga ganun yung mga matatanda na parang minsan gusto kong tumayo tsaka may joke lang. Yan yung parang ano, di ba? Yung kumunta kayo doon sa mga comfortable kayo, di ba? So, ayan. Bayad sa cafe, 200. Pwede na yun, no? 200 tapos 10 hours kayo doon. O, di ba? 10/50. Wag naman sana, di ba? So, ayan. And then, how much time did I spend in my review? Ilang months ako nag-review. So, nag-start ako mag-review nung consistent talaga. Nag-start ako technically around May. No, pero nagiging consistent ako around June. Okay? So the exam that year was on October, so 5 months ako nag-review. Okay? So do sa review ko, ayan, ang rating ko is 81. So ang grade ko is 81. Pinakamataas ko, hulaan nyo. Siyempre, ABSAI. Okay? So marami naman talaga yung pinakamataas ng ABSAI nila. Pinakamababa ko yung assessment, no? 79 yata yung nakuha ko doon. Pero pwede na yun, mataas na daw yun, sabi nila. No? 79 ba? 76? Di ako sure. Yan. 88 sa ABSAI. Yan, si Jomar, alam niya. Oh. Para matagal na sa channel si Jomar. No? So, ayan, 88 yung ABSAI ko. No? So, sobrang taas. Sobrang proud ko nun.
No? And then, yun, yung nakalimutan ko na yung iba, 81 yata yung TOP ko. Tapos, mas mataas pa yung IO ko sa TOP, if I'm not mistaken. Nakalimutan ko na rin kasi. So, ayun, natapos yung top 10, 82.6, di ba? Parang 1.6 na lang, pwede na eh. So, hindi ko naman goal yung top notcher, no? Yung parang, sige, kung top notcher, okay lang. Pero basta pumasa, okay na ako, hindi na ako. Ayoko na maghangad ng mas marami pa. Kasi ayoko ma-stress, ayoko ma-pressure, no? Of course, wala namang masama na mag-aim for the top notcher, top 1, top 10, no? Wala namang masama dyan. Actually, mas okay nga yan, di ba? Na talagang mataas yung aim natin. It's just that, for me, no, at that point in time, it's not really my priority. And parang bonus na lang siya sa akin if ever man. Hindi yun yung parang goal ko at that time. Ang goal ko that time is pumasa sa board exam at pumasa sa grad school. No? Kasi same time yung grad school nun yung parang entrance exam ko sa grad school na pinupuntahan ko. So actually sa totoo niyan, mas masaya pa ako nung nalaman kong pumasa ako sa grad school kaysa nung pumasa ako sa sa board exam. Pero syempre ako lang 'yun. Okay, so now what did I learn during my self review, no? So sa self review ko, as mentioned nga, kung di pa kayo aware dun sa history ko, almost 4 or 5 months ako nag-review sa Absci. That is the first mistake I did. Kasi assessment pala dapat yung ginawan ko ng ganun. Kasi assessment, that is 40% of your grade. Okay? So pag pumasa ka ng assessment, parang madali na lang pumasa sa isang ibang subject. So, yun yung parang pinakaunang mali ko kasi na-realize ko na lang na assessment pala yung 40% 2 weeks before the exam. Imagine niyo yun, no? Ganun ako ka-obsess sa abs. Parang nakalimutan ko na 40% pala yung assessment. Tapos 2 weeks lang yung ginawa ko sa TOP and then 1 week lang din dun sa IO. So, ayun. I hate studying IO kasi. Okay, yun yung na-learn ko nung doon sa 1 week na yun, feeling ko impyerno yung nangyayari sa akin dahil pinag-aaralan ko yung IO. Buti na lang ngayon, no, nung tinuturo ko na yung IO, nung parang pinag-aaralan ko yung IO, buti na lang hindi na ganun kalakas yung hatred ko sa IO kasi parang nakita ko na yung point niya. Okay? Kasi back then, hindi ko pa nakikita yung point niya. Parang, ano ba namang tong IO na to? Kalokohan? Hindi, joke lang. Parang feeling ko kalokohan lang siya or something like that. Yung parang masyado siyang masyado minamanipulate yung tao, 'di ba, to doing something. Pero at the same time, syempre, syempre bata pa ako noon, no, medyo may pagka-activist yung utak ko noon, no, kasi syempre pag estudyante ka, feeling mo ikaw yung pag estudyante ka kasi dahil medyo nasa weaker social strata ka, parang iba yung mentality mo, no? Pero pag tumatanda ka na, medyo marirealize mo yung mga bagay-bagay and so on. So ngayon sa IO, medyo na-appreciate ko but at the same time still hate it. I mean, ayoko pa din yung mga ibang concepts na nandun. Pero yung organizational part, no, yung organizational psychology, yun. Gusto ko yun, no? Very very interesting yung topic na yun kasi it's basically TOP on another level, no? On organizational level siya. And then, of course, natutunan ko din that consistency is key. Kaya kung maririnig nyo ko, kung kilala nyo ko, lagi ko tong sinasabi, consistency. Yung parang lagi ko sinasabi, intensity, mag-ano lang yan. Sasama lang din yan, no? Pero ang importante dyan, everyday you show up. Parang ganun, no? Everyday you show up, everyday you learn, everyday, no? Kahit konti lang yan, kung tuloy-tuloy naman yan, magpapatong-patong yan. Okay? Yan nga, reliability, di ba? So, yun yung focus natin. Kasi pag mataas ang reliability, malamang sa malamang yung validity tumataas yan. No, kung papipiliin ka kung reliability yung validity, yung tine-check mo, reliability. Kasi pag mataas ang reliability, most of the time, mataas din yung validity. So, same din yan sa consistency and intensity. Okay? Sa pag-review. Okay? And then, sa last month of my review nga, as I've mentioned, this is the most productive I've ever been because it was powered by anxiety. Siguro pag-usapan din natin yung test anxiety pag malapit na yung board exam. Siguro by around June or July, no, magkakaroon din tayo ng live stream regarding test anxiety and how to deal with test anxiety because I also experienced that, no, during the board exam and during my comprehensive exam. So, ano yan? Talaga nandyan yan. Hindi mo mawala yung test anxiety, no? Sa mga nagsasabi, ba't yung iba, sir, hindi man sila na-anxious pag nagtatest? Sinungaling yung mga yun, no? Pag hindi ka na-anxious before yung test mo, ibig sabihin walang kwenta yung test para sa'yo. Okay? Pero the fact na you care about your test, you will experience 100% anxiety. And
use that anxiety, no, to power your review. Kasi pag anxious ka, sobrang taas ng adrenaline mo, sobrang taas ng energy mo, so mas magaling ka mag-review at that moment. Okay? So, wag niyong iiyak, i-review niyo. Wag niyo iiyak yung anxiety, i-review niyo yung anxiety, okay? O kaya kung di kaya talagang i-review, itakbo niyo yung anxiety. Tapos pag medyo nag-die down ng konti anxiety, ayun. Syempre may leftover yan kahit itakbo mo. Gamitin mo yun sa review. Okay? So, ayan. And then I should have started earlier. This is yung lagi ko din sinasabi, 'di ba? You start early in your review kasi starting early is the best way. Kasi pag you start early, you're not that pressured, no? Hindi ka masyadong stressed, no? Yung anxiety mo hindi ganun kataas. Nandiyan pa din anxiety pero hindi ganun kataas. So, mas makapag-focus ka sa review mo pag nag-start ka ng mas maaga. Okay? So, yung pinaka-optimal is siguro 8 or 9 months before the board exam, no? Pero yung parang pinaka-practical is 6 months before the exam. Pero possible pa rin naman kahit 3 months before the exam, no? Pero syempre maraming yan. Maraming mga factors ang kailangan nating isipin dyan. So now, if I will do the self-review now, how would I do it? Kasi nung panahon ko, ibang-iba yung panahon nun. So 2017, na-solve nyo na ba? 2024 minus 2017, i-calculator natin. Sabi ng mga teachers natin, hindi man araw-araw may calculator ka. Nadala, no? Tapos sabi ng cellphone, I beg to disagree. So 2024 minus 2017, that was 7 years ago. O nga, no? 2024-14. So 7 years ago pa yon. So marami na nagbago. Nung ako yung nag-exam nun, wala pang JP Buduan channel kasi ako pa lang yung nag-exam nun. So wala pang JP Buduan channel na nag-talk about sa mga academic subjects, 'di ba? Yung as in talagang pinag-uusapan yung on so many levels yung mga topics na merong parang 15-minute version and then may longer version, 'di ba? And then may deep dive version. So sobrang layo ng pagkakaiba. So walang mga channel na ganoon. At the same time, yung social media, it's not that used for review, 'di ba? Yun nga yung sabi ko sa inyo, meron na ngayon RPM Twitter. So yung mga iba sa inyo nasa RPM Twitter diyan, no? And then yun din, yung parang hindi pa ganoon kadami yung mga materials na pwedeng pag-aralan kasi parang bago lang yung board exam ng psychology. No, dahil bago lang yung board exam ng psychology, parang medyo nangangapa yung mga tao regarding sa mga references, regarding sa mga parang mga preferred na books, 'di ba? Yung mga ginagamit ng mga gumagawa ng mga examiners, 'di ba? So hindi pa ganoon kadami yung mga naglipa ng mga references, no? And at the same time, syempre, yung online version ng pag-review, it's not that developed. Diba? Nag-develop lang talaga yung online review, yung online teaching, online studying during the pandemic. Okay? So, nag-iba na. Sobrang ang dami ng mga pagbabago na kung magsa-self-review ka ngayon, mas efficient kumpara nung ako'y nag-self-review noon. No? So, anong yung sinasabi ko dito? Sinasabi ko ngayon dito na yung self-review is a viable option now, no? Compared during my generation, no, nung 7 years ago. So ngayon na may bago ng mga references, ano yung gagawin mo, no? Ano yung parang gagawin kong bago? Okay? So actually wala namang masyadong bago. Pero dadagdagan natin siya, no? And syempre may mga magstay, and yung one of the things na mag-stay talaga is yung start with self-check, no? So sabi ko nga sa review philosophy ko, know yourself. Okay? So, what is the subject I need to focus on besides assessment? So, ito, assessment, no? So, kung uulitin ko yung review ko for RPM, magpo-focus na ako sa assessment, okay? Bago yung ABSAI. So, siguro, pagsasabayin ko sila, no? And then, next question, is my job compatible with reviewing for the boards, no? Kasi kung compatible siya, good. No, ngayon, kung hindi siya compatible, it's either hindi ka magsa-self-review or lilipat ka ng trabaho, okay? Whichever is possible for you. Okay, so di ko sinasabi mag-resign kayo, okay? Sinasabi ko dito kailangan pag-isipan kung compatible ba yung trabaho mo dun sa pag-review mo. Kasi pag hindi compatible yan, kahit anong pilit mo sa scheduling, no, hindi siya talaga mag-work out. Okay? So you have to be mindful of that. And then next is of course following the job is yung work schedule, no? So yung work schedule ba is feasible? As much as possible, dapat yung Saturday and Sunday mo it's yours. Oh? And yung job lang yata na ganun is teaching. So teaching
Meron bang may ibang job na Monday to Friday lang yung ano? Marami naman, 'di ba? So may mga Monday to Friday yung mga jobs. No, kaya naman at least may 2 day off during the week, 'di ba? Mas maganda kung ganun. O kaya naman half day yung Saturday, that's also good. Pero kunyari yung schedule mo is 6 times a week, 'di ba? O kaya VA yan, yung VA, 'di ba? Own niyo yung oras niyo, mga voice assistant, 'di ba? I mean virtual assistant. So, yan, ano yan, compatible yan. Kasi own mo yung oras mo. Compatible yan sa self-review. No, call center Monday to Friday, sunog lagi utak mo. So, never, hindi ka makapag-review ng Monday to Friday dyan. No? Pero Saturday or Sunday, maganda. Ang pinakamagandang schedule talaga is Monday to Friday kasi yung Saturday, of course, that's your time, no? That's your time to be a human being. Okay? Talk to your friends, talk to your jowa, kung meron man kayong jowa, kung wala pa kayong jowa, darating din yan. Huwag nyo munang hanapin, no? The more na hinahanap nyo yan, the more na hindi nyo mahahanap yan. Okay naman, you go out, do your hobbies, di ba? So, sa Saturday, gawin nyo yun, no? Mabuhay pa rin kayo, tao pa din kayo. And then Sunday, dun na kayo mag-review. Okay? So, yun yung parang pinaka maganda yon. Now, yun nga sa mga ibang HR na Monday to Saturday, uh, siguro you can talk to your manager, no, regarding the schedule, 'di ba? O kaya naman pwede naman yung Sunday, 'di ba? Pwede naman yung Sunday na mag-review kayo, no, parang alternate yung first Sunday of the month, mag-review kayo, second Sunday of the month pahinga, 'di ba? Alternate, no? Yun nga lang pag ganun yung gagawin mo, kailangan mas mahaba yung preparation mo. Yun yung sinasabi ko na again, compatible ba yung work schedule mo sa self-review mo. Okay? Kaya kailangan yung pag-iisip kung mag-review ka ba or magbo-board exam ka or hindi, at least dapat pinag-iisipan mo yan 1 year before the board exam. Diba? Para in case na mag-decide ka na magbo-board exam ka, you still have the time. Kasi kung magde-decide ka pa lang 6 months, medyo alanganin na yon, no? Kaya kung kunyari yung mga iba gagraduate kayo kunyari yung board exam mo in August, tapos mag-graduate kayo ng February or March. I think it's better na i-forgo nyo na muna yung ngayon, no? Next month na lang. Next year na lang yung kunin yung board exam, no? Sabi nga ng Bini, ang buhay ay hindi karera, no? Tama ba yung lyrics ko? Sa mga Bini fans dyan. So yun, that's the thing that you have to check on yourself. Okay? So doon sa mga nagtatanong, sir, possible pa ba yung 3 months? Possible pa rin, no? Depende talaga sa mga sa schedule nyo, sa work schedule nyo. Yun yung isang factor, work schedule. Okay? The next factor is yung goal. Okay? So sa goal, ang goal natin kasi is at least meron tayong grade na 85. No, ako naka-grade akong 81. Pero ang goal ko nun 85. Pero 81 lang nakuha ko. Pero pwede na, no? At least pumasa. So bakit 85? Kasi yun nga, pag at least kung hindi ka tatama sa 85, 84, 83, 82, 81, pwede pa. Kasi kung i-aim lang natin 75, tapos lumagapak tayo ng konti, baka hindi tayo pumasa. So 85 pwede na. Okay? So set realistic expectation. Ito din yung parang isa sa mga natin, yung I think kung nakikita ko na nanonood kayo ng channel ko for a long time na, mapapansin nyo, I sometimes say things na people do not like to hear. Okay. So I'm a bit of a realist kasi, no. I do not like giving people platitudes, no. Parang hindi ko sinasabi, hindi, ano lang 'yan, think positive lang. I don't do that, no. I'm more on a realistic kind of giving people what they need to hear, not what they want to hear, no? So part 'yon yung setting realistic expectations. Laging ito yung siguro kung may natutunan man ako sa 27 years ko of existence ko, dapat you have to set realistic expectations about yourself and your performance. Okay? Kasi pag hindi naging realistic yung expectations mo, you are setting yourself up for failure or disappointment in life. Both are not good. Kung na-share ko na yata to yung kwento ng isang board exam taker na nabasa ko sa Facebook na parang yun nga yung parang yung talagang gusto niya talaga mag top 1, no, kasi yun yung parang na sa kanya na nasabi sa kanya or parang in-encourage siya to do that, and then pumasa naman siya, hindi nga lang siya nag-top notcher, and then she felt lost because of it, no? So I mean, hindi niya naman totally kasalanan yun, but at the same time, 'di ba, yun nga yung doon, yung lesson doon, yung parang realistic expectations, no? I'm not saying that you don't aim for the top,
no? Di ko naman sinasabi na wag kayo mag-aim ng top. I'm just saying na, for example, in this case, sa self-review. Sa self-review kasi usually, mga nagsa-self-review, they have other priorities in life. Kaya nga parang part-time yung reviewing nila. No? And if yung part-time yung reviewing mo, of course, pati yung scores mo, baka part-time lang din. 'Di ba? Part-time lang din. So ibig sabihin hindi siya yung priority mo. Kasi kung priority mo talaga yung pagta-top sa board exam, I think self-review is not for you. Okay? So I'm saying that now, no? Self-review is not for you if you're really aiming for the top. Okay? Kasi kung you're aiming for the top, you have to invest so many things. Okay? It requires more time, it requires more energy, it requires more talent and luck. Okay? Luck. Kasi bakit luck? Kasi pag yung pinag-aralan mo yun lumitaw, 'di ba? Swerte yan 'yon. Okay? Not to mention no the hidden cost to your mental health if you're pressuring yourself too much. Okay? But of course, if you think you can do it, no, if you think you have the capacity, you have the prior knowledge, you have the talent, you have the skill, you have the competency, no, to become top 1, why not? Go lang, 'di ba? All I'm saying is that sometimes, 'di ba, good enough is good enough. Be kind to yourself, okay? Because sometimes pressuring yourself too much can lead to disappointment, can lead to burnout, can lead to extreme anxiety, which will of course compromise your ability to pass the board exam. Okay? So in the end, ito yung sinasabi ko, walang masama no, na mag-aim ka ng top, mag-aim ka ng sobrang taas. Walang masama dyan. Actually, that's good. It's just that no, you have to set realistic expectation about yourself. No, so in this setting up realistic expectation requires self-knowledge, no, knowing oneself. Okay? So, yun. Now, of course, baka sabihin na iba, so sir, pag self-review ka, hindi possible na mag-top. Possible pa rin naman, no? If I'm not mistaken, yung top 1 natin ngayon nung last year, parang ano yata siya, home-based yata yung review niya noon eh. Home-based yung review niya, so basically siya lang yung nag-review noon, no? Parang materials yung ginamit niya and so on. Pero di ako sure, no? Baka don't quote me on this kasi hindi ako sure. Pero the fact na parang online din yung parang ano niya, yung mode of learning niya, parang almost self-review siya. Yun nga lang, I'm not really sure if full-time reviewer siya or nag-work siya or anything. I'm not really sure. No? So, ang sinasabi ko lang dito is self-review, it can be possible. And then, meron din mga siguro magsa-self-review na papasa ng board exam with flying colors. Okay? So, may mga nagtatop na self-review, may advantage lang tagya pag may review center. Yes, that's true. No, kasi yung parang review center, pang taas yan ng odds. No? Pang taas yan ng parang odds mo to be on the top. No? Hey, Teddy, welcome. No? New member ng ating channel. I hope you enjoy the live lectures natin. So, yan, thank you, no? Thank you for joining. So, mga gusto mag-join, you can join, no? Sa members na sa ano natin, sa baba, sa tabi ng subscribe, no? So, ayan. Thank you, Teddy, no, for joining the channel. Okay. So, ayan, going back, no? Ano talaga siya? It really, yung being a top 1, it requires so many things. Ito yung sinasabi ko na parang if you want something that is very that is of high worth, no, you have to be ready to pay for it, no? Sacrifice yung kailangan mo diyan. Okay, kaya nga ako noon dahil hindi ko priority talaga yung yung top notcher, no, kasi gusto ko lang magka-license. At the same time parang yun nga, it's nag-take ako ng board exam just for the convenience. Kaya hindi ako talaga anong tawag dito, hindi ako fired up for that kind of goal. Okay? So again, iba-iba tayo ng goal because iba-iba tayong circumstances. So know that. Alamin nyo yung sarili nyong goal. No? Kasi pag hindi nyo alam yung goal ninyo, may ibang tao, no, na magbibigay ng goal para sa inyo. And yung ibang tao na yon, hindi niya kayo kilala, hindi niya alam kung saan kayo galing, hindi niya alam yung circumstances nyo. So, ibibigay niya lang kung ano yung gusto nyo marinig usually. Okay? So, know yourself. Yun lang naman yung gusto kong sabihin dito. Sa self-check. Know yourself. Okay? So, yan. So, if you have any questions, no, tuloy-tuloy lang tayo na babasahin natin mamaya. Okay, next. No, patama na sa philosophical side. Punta naman tayo sa practical side. Scheduling your review. So, sa mga 3-month review period, ito yung mga tinatawag kong mga mamaw.
mamaw na review kasi hard mode, no? At least 10 chapters per week yung gagawin ninyo. Okay? So, in 10 chapters na yan, paghahati-hatiin nyo yan. Okay? Sa isang linggo. Kayong bahala kung anong gagawin ninyo. So, pwedeng isang day, no? One day. Like, for example, yung ginagawa ko, Sunday. Okay? Or pwede din na parang ano yan sa throughout the week, no? After ng work or before ng work. Pero yung after ng work, hindi ko talaga recommended yun. Hindi ko recommended yung after ng work, maliban na lang kung yung work nyo is very monotonous, no? Very hindi naman siya masyadong draining, no? Kunyari nagbabantay lang kayo ng bahay or nagbabantay lang kayo ng tindahan, no? Or nagbabantay kayo ng hotel, receptionist kayo or something like that, no? Siguro 'yon. Pwede nyong gawin after. Baka nga during, pwede, 'di ba? During your work, pwede kayo mag ganun, no? Pero kung kung medyo matindi yung trabaho ninyo, no? As ang pinakaano ko talaga is dapat at least isang day yung bibigay niya. Mamaya di-discuss natin yan. So may natanong dito, how many books ang need for each subjects? Pwede ning 4, no? Kung isang subject per mamaya di-discuss din natin kung paano yung mga references, no? So for 6 months review naman, 6-month review period, ito yung pinaka-recommended, 5 to 8 chapters is a good pace. Okay? Tapos, aim for consistency nga and intensity will just follow. Ito yung lagi kong sinasabi. Kung meron man kayong dapat hindi makalimutan sa presentation ko, consistency. Okay? Consistency. Yun lang hindi nyo dapat kalimutan. And then, anxiety. Anxiety will be with you on the last month of your review. So, make sure that you are friends by then. Ano ibig ko sabihin dito? Masanay na kayo sa anxiety. Marami akong nababasa or narinig na kwento na parang yung anxiety daw nila regarding sa test na-overwhelm daw sila regarding dun sa anxiety na yon, no? And parang may mga siguro yung mga iba parang gusto nila mawala yung anxiety, no? Pero ako para sa akin wag nyong itaboy yung anxiety. Okay? Wag niyo siyang itaboy, kaibiganin niyo siya. No, kasi ang anxiety it can give you strength. Okay? It can give you the needed na push, no, to review more. Okay? So, as much as possible, you befriend anxiety because once na nasa 1 month na lang yung review natin, ayan, latitindi yan, no? Kumbaga sa dadami sila. Kung di sila dadami, lalaki katawan yan, okay? So, mas maganda kung friends kayo. No, kung malaking katawan niya, sa kanya mo pagawa yung review mo. Parang ganun, di ba? So, anxiety will be there. So, be ready, okay? So sa pag-schedule, ito yung parang goal natin, no? Yung aim natin. At least 5 to 8 chapters kung 6 months. Kung 3 months naman, mga ilan kasi? 10 chapters per week. Okay? So yung mga recommended na books ko for Abnormal Psychology, Barlow and Durand. Okay? And then for assessment, si Cohen. Pwede rin sa Kaplan, pero mas gusto ko si Cohen kasi nagda-dad joke siya. Website, Papalya. Pwede rin si Soundtrack, pero mas gusto ko si Papalya kasi makwento si Papalya. Si Soundtrack masyado siyang direct to the point. Kung gusto niyo direct to the point, Soundtrack kayo. And then sa, ano pa ba kasi sa I.O., yan, yung I.O., medyo madami-dami yan. So, pero yung pinaka binabasa natin dyan si Amot, no? Dito lang siguro ako magbe-break ng rule dun sa isang libro per subject, no, sa I.O. kasi marami silang mga sources dyan. Pero marami nagsasabi sa mga past na takers ng exam, Dessler daw. Dessler daw yung maganda. Pero kailangan i-add din natin si Machinsky, no? I-add din natin si Gareth, no? And then of course, kasama ng mga libro is kasama ng mga libro na binabasa natin, pwede nyo ding isama yung mga lecture videos na ginagawa natin sa channel, no? You can access them by being a member sa channel natin. So click nyo lang yung join. Ayan si Kebrol Monica, bagong member natin, Dep Reviewer Advanced. Thank you for joining. So I hope you will learn more sa ating mga live lectures saka sa mga recorded lectures natin. Okay, so yun yung magandang galawan siguro, no, for scheduling our review and the references. Okay? So now in using time blocks, okay? So ito yung parang next na pointer natin. Sa pagre-review, use time blocks. Ano yung ibig sabihin sa time blocks? Yung parang wag tayong mag-review ng parang lang on the go. Alam niyo yung review on the go, yung parang isisingit nyo lang yung review. No? Kasi pag isisingit nyo lang yung review, hindi kayo focused. So, pag hindi kayo focused, mafrustrate lang kayo. Pag na-frustrate kayo, wala kayong matututunan. Pag wala kayong natutunan, sayang yung oras. Okay? Pero pag naka-time block kayo, ibig sabihin, for the whole 2 hours, or 3 hours, or 6 hours, nagre-review lang kayo, mas effective yon. Ang tawag doon, deep work.
ni Cal Newport, no? Kung kilala niyo si Cal Newport, isa din siya sa mga parang sinusundan kong mga writers, no, or thinkers on how to do knowledge work. So if interested kayo, you can read his books, no? Si Cal Newport, C-A-L, tapos space Newport, N-E-W-P-O-R-T. Meron din siyang YouTube. Nagpa-podcast din siya, yung katulad ng ginagawa ko, siya yung mag-isa, nagsasalta siya. No, wala lang siyang PowerPoint. Pero yun, magandang resource din siya. So sa time blocking, yun nga, ang goal natin dito is deep work. No, walang interruption. Okay? So paano natin makukuha to? Pwedeng isang buong araw, yun na-mention ko nga kanina, yung parang style ko. And then pwede din naman yung at least 2 hours every day. Okay? Sa isang araw, at least 2 hours, meron kang naka-block, naka-dedicate lang yon sa pag-aaral. Okay? So, itong 2 hours na to, pwede itong before work. No? Mas prefer ko yung mas nire-recommend ko yung before work. Pero yung after work, depende nga sa work ninyo. No? 2 hours pwede na. Okay? Let us remember that it's not about the hours, it's about the quality of your focus during your review during those hours. No, kasi marami nagtatanong din sa akin, "Sir, ilang oras ba dapat nagre-review?" Maling tanong 'yon, no? Ang tanong dapat is gaano ka dapat ka-focus sa pagre-review. Okay? So, dapat super focus ka sa pag-review. And then, of course, be sure that you're well-rested on that day. Kasi pag hindi ka well-rested, no, kahit mag-block ka pa ng time mo, hindi ka makapag-review na maayos. Okay? And speaking of interruption, how to minimize distraction, ito nga yung sabi ko kanina, go to a cafe, go to a library, no, or go to anywhere na parang tahimik. Wag kayong mag-review sa bahay. Hindi ko recommend na mag-review kayo sa bahay. Especially kung wala kayong sariling kwarto. Okay? Minsan nga, kahit may sarili kayong kwarto kasi pag narinig nyo na yung nanay nyo na sumisigaw, no, may inuutos sa kapatid ninyo, or minsan may utusan din kayo, di ba? Ay, pwede ba kita maistorbo? Parang, naistorbo mo na ako ba't ka pa nagpaalam? Joke lang. Huwag nyo sabihin sa nanay nyo yun, di ba? Pero, syempre, di naman natin maiwasan kasi nandun ka di ba? So, di natin masisisi yung mga magulang natin na kasama na sa bahay na istorbohin kayo. Kasi, the fact na nandun ka, ibig sabihin, available ka for them. No? Lalo na pag di sila sanay dun sa na nagre-review ka. Okay? Lalo na kunyari, nung undergrad mo, hindi ka nagre-review, tapos ngayon nagre-review ka, hindi sila sanay dun. So, mas maganda, labas ka ng bahay. No? Ngayon, kung naano ka dun sa gastos, parang isipin nyo na lang na investment yun. No? Yung tinipid nyo dun sa pagre-review ng review center, ayan, lagay nyo na lang sa cafe. Mas mura pa. Okay? So, 200 a week. So, let's say 300 a week kasama yung pamasahe, no? Tsaka yung food. Or 300. So, times 4. So, that is around for 1,200, no? Per month. Pwede na yun. Okay? So, ayun. And then, turn off your notifications and or at least your social media. No? Turn off nyo yung notification ng social media nyo. At saka mga online shopping notifications. No? Yung Shopee, Lazada, mahilig yan mag-notify. Sa akin, naka-off yung notification ko sa mga yan kasi napapagastos ako. No? Maliban pa sa napapagastos ako, ayun, nakaka-distract din sila sa pagtatrabaho at saka sa pag-review. And then, if magpo-post kayo ng review session nyo sa social media, no, mag-post kayo after. Okay? After nyo nang mag-review. Bakit? Kasi at least pag after na kayo mag-review, nakapag-review na kayo. So, totoo yung pagpo-post na niya. De joke lang. So, bakit after? Kasi, pag nag-post kayo, no, mag-start na ng review, tapos click, tapos upload. Ano mangyayari sa brain ninyo? Ano yung iisipin nyo pag ganun yung ginawa nyo? In-upload ninyo. Instagram, Twitter, Facebook, Reels. Tapos magre-review kayo, in-upload nyo. Ano yung maisip nyo? Maisip nyo, ilan na kaya nag-like dun sa pinost ko? Automatic yun. No? Automatic yun. So, pag iniisip nyo yun, ilan na kaya nag-like, anong gagawin ninyo? I-check nyo. Pag i-check nyo, makapag-review pa ba? Hindi na. Diba? Kasi titignan mo na yung mga ibang post nun. Okay? So, mas maganda, kung magpo-post man kayo sa social media, after na ng review session ninyo. Pero pinakamaganda pa rin, wag nyo nang i-post. Okay? Huwag nyo lang i-post na nag-review kayo. Para wala masyadong pressure, 'di ba? Kasi pag ako sa own opinion ko, parang baka pag pinost ko kasi, alam niyo 'yun, malaman nila tapos nakaka-pressure, no? Ayoko yung ganun. And then next is buy a plain notebook, no, for your notes kasi mas maganda kung notebook muna, saka nyo na lang ilipat sa digital.
Lalo na pag nag-i-intense review kasi, nag-i-intense review kayo. Kasi pag nag-intense review kayo tapos sa digital agad, parang una sa lahat, hindi nyo feel yung paper. No? Pangalawa, may tendency na biglang may notification na lumabas, yung hindi nyo na off, ma-distract kayo. Okay? So ngayon, pag nag-lecture lecture videos kayo sa akin, make sure na i-off nyo yung notification para kahit nasa online kayo, hindi kayo may istorbo. Okay? So next, ito yung siguro yung pinakamalaking pagbabago, no? Pinakamalaking pagbabago sa era ninyo, yung online resources, sobrang dami na. Punta lang kayo sa RPM Twitter, no? Ang dami na nilang mga sinishare na libre, libre pa to, libre pa. Tapos yung mga iba binebenta nila, which is napaka anong move no, no? Napaka douche na move noon, not to mention unethical and even illegal, no? Kasi libre nga nilang nilabas tapos ibebenta mo. Parang ang pangit naman ng pakinggan nun. No, pero syempre wala naman tayong maano, kunyari talagang yung mga review materials is may paywall. Syempre ako din naman, ganun yung ginagawa ko, di ba? Kasi syempre, effort pa din yan, di ba? So, yung wala ding mga YouTube channels during that time, no? Nung panahon ko. So, ngayon, meron na mga YouTube channel na dedicated for review. No? Hindi lang ako yung parang nagbibigay actually, no? If I'm not mistaken, si Sir Luis, no? Si Renz Luis. Kung di kayo aware, magkaklase kami sa Masters. And magka-batch din kami ng board exam, no? 2017 din siya. So, top 9 siya, di ba? So, ayan. Magka-batch kami ni Luis and we're acquainted kasi magkaklase nga kami sa Masters. And then, there are a lot of sources and references online. So, make sure to use them. Okay? Nung panahon ko lang ganyan. So, swerte kayo kasi sobrang dami na. Okay? And then, so, syempre, join as a member ng BLEP Review natin. Okay? So, pag mag-join ka ng member, meron tayong mga live lectures, recorded lectures, tapos meron tayong mga exclusive na live streams, no? And then, meron din tayong mga quizzes. Okay? Mga practice quizzes dun sa advance, no? Sa advance natin, tier natin. Okay? So, and then, of course, ito pa yung medyo, lang, no? Isang caveat lang sa mga online resources. Isang disadvantage ng sobrang daming resources is yung over-information or overload ng information. So be careful in gathering too many references as this may lead to burnout. No, bakit kayo maburnout? Kasi feeling nyo, feeling nyo, pag sobrang dami niyan, no, kailangan yung aralin lahat. No? Pag feeling nyo kailangan yung aralin lahat, nakaka-overwhelm yan. Pag na-overwhelm kayong sobra, hindi na kayo makakapag-review na maayos. Okay? So, mas maganda, ito yung pinaka-magandang gawin. Mag-umpisa muna kayo sa basic. Okay? So, yun muna yung unahin nyo. Basic muna yung mga libro, okay? Yung mga live lectures, or both. Okay? Pag natapos nyo na yun, saka na lang kayo magdagdag ng mga supplementary references, katulad ng reviewers, mga practice quizzes, and mga notes ng ibang tao. So, prioritize nyo yung basic references. Okay? Para hindi kayo ma-burnout. Kasi marami nagsabi, nakaka-burnout naman, ang daming kailangan pag-aralan. Hindi naman kailangan sobrang dami ng pag-aralan. Okay? Kailangan mag-back to basics kayo. Kasi pag alam nyo na yung basics, yung mga supplementary na yan, parang additional na lang sila. Hindi naman sila talaga requirement. Okay? So, pag once na natapos nyo na yung basic na mga libro at mga lectures, dun kayo mag-migrate. Dun sa mga reviewers, practice quizzes ng ibang tao, and so on. Okay? So, and then create a review workflow. Ito yung parang pinaka-masasuggest ko din, yung create a study habit. So, write down your goal. Ito yung ano ko nun yung parang habit ko nun. I-write ko yung goal ko. And then, for that day, and then for the whole review season. Yun nga lang nung nagre-review ko nung parang once or twice ko lang ginagawa, no? Parang monthly ko siya ginagawa. Hindi siya yung every time na nagre-review ko. So kung magre-review man ako ulit ngayon, gagawin ko every time na magre-review ko. Okay? Parang mare-remind lang ako sa goal ko. 'Di ba? So and then yung workflow na pwede din is yung gawa kayo ng journal muna, no? Di niyo naman kailangan mag-journal every time na mag-review kayo. Pag lang feel niyo mag-journal. No, parang warm up na rin sa brain niyo 'yon na parang okay, brain, I'm preparing you for reading intensively. Okay? Parang ganun yung journaling. And then mag-read kayo and then after ng reading, mag-summary kayo or magpa-practice quizzes kayo, whatever you prefer. Ako nga, mas prefer ko yung summary, no? Pero kung mas prefer niyo yung practice quizzes, why not? No? Pwede din naman warm up. So, paano yung warm up? Yung na-mention ko nga, yung mga ibang members natin ang ginagawa nila, papanoorin nila yung short version, no? By the way, may short, nag-release na ako ng early access nung
newest video natin sa DevSci. So, kung member kayo ng channel, makikita nyo na yung 15-minute version nung theory na yon, no? To be released publicly naman yan. Marirelease naman publicly yan on Sunday, no? So, sa mga members dyan, alam nila kung ano yung sinasabi ko. Sa mga hindi pa members, no, it's one of the perks din ng pagiging members is early access kayo sa mga newest videos natin. So, yung mga newest videos natin na mga 15-minute videos. So, yung mga 15-minute videos na yan, you can use them as a warm-up for your intensive reading. Okay, so for example, magbabasa kayo about abnormal psychology, schizophrenia. Pwede niyong panoorin yung video ko na 15-minute ba o 16 minutes version ng schizophrenia. Para pagbabasahin nyo yung schizophrenia, meron na kayong prior knowledge, so madali na lang, smooth na lang yung pagbabasa ninyo. And then, pwede kayong gumawa ng cool-down reading, no? Panoorin nyo ulit yung, yung shortened version, o kaya naman pagbasahin nyo yung summary. Okay? So, do this for a month, no? And studying will become more automatic because you are creating a ritual. And we people are ritualistic organisms. So pag nakagawa na tayo ng habit, nakagawa na tayo ng ritual, parang automatic na lang natin gagawin yun. So, one way, no, para maging automatic yung review, hindi nyo kailangan ng motivation, hindi nyo kailangan ng mood, hindi nyo kailangan ng inspiration. Ayan, create a study habit. Kasi inspiration is overrated, guys, no? Inspiration is overrated. Kaya di ako nagbibigay ng inspirational quotes, no? Life is suffering. Yun yung inspirational quote ko. Just do it. Okay? So, and then next, siguro, last na lang ba to? Ang dami pa pala. So, bilisan na lang natin, no? So, ito, make your own review materials. Na-mention ko na din to, no? Mas effective ko pa yung gagawa ng review materials nyo kasi mas personalized, so mas maalala ninyo. Pwede kayong gumawa ng mga flashcards, no, for visually oriented people. Pwede kayong gumawa ng audio notes para sa mga o kaya gumawa kayo ng kanta kung gusto niyo, pero ako di ko prefer yung pagkanta, so wag na lang. Tactile, yung mga iba gusto nila gumagawa sila talaga interactive things. And then verbal, yung mga verbal, no, talagang sasabihin, mas gusto nila narinig. O kaya naman merong mga iba nagbabasa lang tsaka nagsusulat. Ako, nasa last part ako, mas gusto ko yung sinusulat ko sila. So, create your own review materials. And then, during your commute, no, you can also listen to lectures, listen to audio notes, no, kung meron kayo mga personal audio notes ninyo. Pero kung nagko-commute kayo, sleep deprived kayo, matulog muna kayo. And then consistency, not intensity. Make your review process as simple as possible to avoid being overwhelmed, no? Kasi pag mas simple yung proseso mo, mas madaling gawin. Pag mas madaling gawin, mas magiging consistent ka. Pag mas magiging consistent ka, mas madami ka maka-accomplish. Pag madami ka na-accomplish, mas nagiging intense na yung review mo as a whole. Okay? So, consistency, not intensity. And then lastly, of course, exercise. Exercise can refresh your brain, can give you energy, no? So, spend at least 15 minutes twice a week, no? Para ma-work yung muscles ninyo, para may energy kayo, no? Because exercise can help you give energy and focus, no, throughout the week. No? Kung kaya nyo tumakbo ng 30 minutes, why not? Kaya ako, yun yung sport ko. No? Yun yung exercise ko pag takbo. So self-review in a nutshell, it is possible to pass the board exam without enrolling in a traditional review center, especially now. No? Self-review is one of the most fulfilling ways to prepare for the board exam kasi talagang dugot pawis, no? Sa'yo talaga nanggagaling yan. And then of course, you have to know yourself if your personality and circumstances are fit for self-review process. No? Kasi yun yung caveat ng self-review. Hindi siya para sa lahat, so make sure na parang ikaw, alam mo yung competency, alam mo yung mga circumstances mo na fit ka dun sa self-review, so you can go for that. And then, ito parang bonus na lang to, stealth self-review is the best way to do this, but maybe this is just me. Ano yung stealth self-review? Walang may alam na nag-review ka. Okay? Kasi pag walang may alam na nag-review ka, less pressure sa'yo. Pag less pressure sa'yo, mas madali na lang talaga siyang gawin. No? Pero baka ako lang yun. Kasi may iba na gusto nila parang may accountability yung sa ibang tao. No? Pero ako, okay na ako sa own accountability ko. So, pwede na ako dun sa stealth self-review. Okay? So, with that, do you have any questions or clarifications? Grabe, isang oras tayo, no? So, include natin yung kanina, 1 hour and a half. Yung discussion natin, as always, ito na naman yung ano ko. Ganito ako lagi, no? Sa aking discussion. Do you have any questions, no? Or clarifications, no?
before natin may nag-question agad. Sir, just to ask, ano pong effective way of reviewing ninyo or any tips sa review na hindi malaman ng method na effective? Yun nga, na-share ko na kanina reviewing ko talaga is more on reading. Reading and doing my own reviewer, no, aka mga summary ko. Okay? So, yun yung yun yung pinaka way ko of review. And then gusto ko din nagle-listen, no, sa mga lectures. Nung nga nagre-review ako, no, parang yung mga lecture videos yung halos pinakinggan ko dun sa material ko, no. Dun sa material na binili ko dun sa Sparks, no. Pero again, it's up to you. No, pag ngayon para ma-discover mo kung ano yung parang effective sa'yo, gawin mo muna lahat. No, try mong gawin lahat. Try mo yung mag-reviewer ka, no? Try mo yung magbasa ka, try mo yung manood ka, try mo yung parang with study buddy, nakalimutan ko din i-mention yun, yung mga iba gusto nila ng mga study buddy, yung mga parang mga kasama, especially kung extroverted ka, no? So try mo lahat. And then eventually may magka-click doon. No, yung parang nag-e-enjoy ka na gawin yun. So in my case kasi yun nga, as I've mentioned, nung bata kasi ako talaga mahilig ako magbasa ng mag-isa. So parang mabilis lang para sa akin yung mas nag-ano ako dun sa pagbabasa talaga during my review. Okay? So ayun. Okay, so and then may tanong pa. Si RV Bunag, sabi niya, I'm taking up bridging subjects for my master's degree, pure online. Paano po magpa-member dito? You can click yung join, no? Kung nandyan ka pa, RV, you can click yung join sa tabi ng subscribe. Now, if you're using Apple device, meron yatang link dyan, no? Tignan natin. Wala yung link, no? Pero mamaya magbibigay ako ng link, no, para makapag-join. So actually yung URL ko /join lang siya, no. Ito www.youtube.com/jpbuduan/join. Yan. So click nyo yan, yung link na yan. And then mapupunta na kayo dun sa membership natin. So kung need nyo yung live lectures, recorded lectures, yung third tier, no, Blep Review Live Lec yung kukunin natin. And then be sure to read yung mga perks para sure tayo na yun yung kinukuha nga natin. Okay? So ayan. Next is, pwede po ba makahinga ng pera, sir? Joke. Wala wala din ako. Nabayad ko na sa mga bills dahil malapit na ang katapusan. Yun, not a question pero thank you, Sir JP. You're welcome, no? So, government employee, may weekend sila. Sir, pwede pong i-post itong video na to? Yes, I will post this video, no? After, pero kailangan ko pa siyang itagpi dun sa first video natin kasi nag-brown out kanina, no? Kung sa mga nandito kanina nakita niyo 'yon. Bigla na lang ako nawala. So, hindi nawala yung internet niyo, nawala yung power dito sa amin. Okay? So, ayan. Maghanap pa ako ng tanong, no? Kasi parang wala pang mga bagong tanong. Ayan. So, ilang hours per day ka po nagre-review noon, sir? Ayun, na-mention ko din sa presentation ko. Mga 4 to 6 hours per day, no? So, per week yon. So, 4 to 6 hours per week yung yung review ko. Sa isang araw ko lang gagawin yon. Okay? And then, ano pa? Ano yung kachung style of review? Parang di ako familiar dyan. Can someone explain to me what this kachung style of review? Kaichung ba? Kachung. Hindi ko alam, hindi ako sure. Okay, so sabi ni April, sound of music ng mga lectures ni Sir JP. Ay, nako, ang dami na nga nagsasabi niyan. Tapos yan, pag magbo-board exam kayo, maririnig nyo na naman yung boses ko. Okay, so ayan. Eto, nabasa na natin yan. So, may mga bago tayong tanong. Sometimes, sir, may instant doubt kapag gets mo naman nireview mo, pero in the end, parang na-overwhelm ka sa lahat ng nabasa mo. How to cope with this po? I think that is anxiety, no? And anxiety kasi, it's really a defense mechanism of our brain for us to do something more, no? So, sometimes, yung anxiety minsan, madalas irrational yan. No? So kung ikaw, alam mo naman na na-review mo na siya and nagigets mo na siya, just tell to your anxiety, okay lang yan. Nakapag-review na ako anxiety. No? Pwede, yun nga yung sabi ko be friends with your anxiety. No? Kasi pag hindi kayo magkapag-friends niyan, mag-aaway kayo. Pag nag-aaway ka, mababurnout ka. Okay? So kaya naman, if talagang di effective yun, you can try, no, to write again, no, or isulat mo
No, isulat mo yung worry mo regarding your review, and at the same time isulat mo yung concept na pinag-aralan mo. Kasi that will show your brain, that will show your body, that will make you feel na parang naintindihan mo siya. Okay, pag nilabas mo siya. Yun yung parang isang advice, na practical advice na bibigay ko sa iyo kung nag-aalala ka pa rin regarding sa, or nagda-doubt ka pa rin sa learnings mo. Write it down. Or kung di mo kayang i-write down, or di mo gusto yung writing, you can ask your siblings, no, or kung sino man tao sa bahay, explain mo sa kanila. Okay? So yun, kasi parang sign, parang bibigyan mo ng evidence yung brain mo na, oh, naintindihan ko naman ano nang pinagsasabi mo dyan. Diba? Ganun yun. May reviews ka po for our RGC? Wala po eh. Hindi po ako familiar sa mga subjects ng RGC. So, parang RPsych and siguro RPsych and RPM. Pero sa RPsych, kulang pa tayo. Wala tayong counseling and psychotherapy. No? Ayan. So, kay Chung po, sir, dentistry student siya. Dentistry student siya, tapos kinram niya rin yung need niya i-review within 3 days before yung exam. Okay, so Chung method nga yun, no? 3 days before the exam. So, yung mga ganyan, no? Yung mga stories na ganyan, while they are very interesting yung mga stories na ganyan and very, sila, yung yun nga, yung parang, uy, no? Ang galing, di ba? Pwede pala yun, no? Pero remember, first of all, di natin alam kung, di ko naman sinasabing nagsisinungaling si Chung or something, no? Pero di natin alam, baka meron siyang hindi sinasabi, no? Na kahit 3 days yung before, 3 days lang siya nag-prepare, malay natin, nung nag-aaral siya ng dentistry niya, super galing niyang estudyante. No? Di ko naman sinasabing, niloloko niya yung mga tao. Hindi ko sinasabi ko lang na parang, hindi niya sinasabi lahat. No? Hindi niya sinasabi lahat ng circumstances niya sa buhay. So that's the first thing. Second thing is that those kinds of people are very rare. Okay? I know a person na ganyan. Actually, 1 day niya lang na-review. 1 day lang siya nag-review. No? 1 day lang siya nag-review or 2 days, no? The day before the exam. Napasa niya din. Pero yun kasi, kilala ko siya. No? Talagang nag-aaral siya nung undergrad. As in, talagang alam niya yung psych. Okay? So, it makes sense pa din na puwapasa siya. Okay? So, yung mga ganyang klaseng review, while they are very good to hear, they're very good to read, wag nyong gawing evidence yon, because usually they are the exception to the rule. Okay? And remember, we're all average. Okay? Kahit feeling natin nasa right side tayo, the right side tayo ng normal curve, most of the time, on average, we're average. Okay? So, mas maganda na let's be there. No? Mas realistic dapat yung ating ano. So, Chung review method, sige, kung kaya mo, why not? Pero kung ako yung tatanungin, wag. Okay, wag. Mag-prepare tayo for the board exam. Okay? So, pero good for him, no? Congratulations, or her. I don't know kung ano yung gender niya. So, ito may tanong, sir, kailan ang next live stream po? I'm doing live stream every other week. So, yung next live stream natin, most probably May 8, no? Mag-a-announce naman ako. Wala pa akong topic as of now. Meron ba kayong masasuggest na topic for our next live stream? Para naman masaya yung buhay, no? Parang mas maganda yung natin. Okay. Ito may tanong, sir, di ko alam kung saan ako mag-umpisa, lalo na ang laki ng bulin ko. I suggest na mag-start ka sa DevSci, no? Mag-start ka sa DevSci kasi yun yung pinakamadami, no? O kaya naman kung mag-start ka sa assessment. Kung hindi mo bet yung sobrang dami na lectures, mag-start ka sa assessment, since assessment yun yung pinakamalaking score, no? Mas maganda kung master mo yon. No, pag na-master mo yung assessment, tumataas yung chance mo na pumasa sa board exam. So, yun yung parang suggestion ko sa'yo. So, you can start with assessment. Okay? Ano pa? Ayan, maghanap pa tayo ng tanong sa taas, no? Yung mga tanong kanina dun sa past nating link, no, hindi ko na nakita. So, kung may tanong kayo dun, you can post it. Ayan. So, ito, hi sir, ano po yung pinaka-challenging na board subject para sa'yo? Sasabihin kung meme na sagot, IO, no? Kasi hindi ko talaga gusto yun. Pero yung kung seryosong sagot, pinaka-challenging talagang assessment. No? Nung time ko, kasi nung time ko, ang assessment, 150 items yon.
Sa inyo, 120 items na lang. So, 30 items. Di ko alam kung 120 or 130. Basta nabawasan yun sa inyo. So, hindi na siya ganun ka-overwhelming. And then, pangalawa, yung assessment kasi, it's very practical, no? Practical yung mga tanong. Ibig sabihin, kunyari, may case na ganito, ano yung mga test na gagamitin mo? Ganon. So, kailangan alam mo, alam mo yung mga test, no? Kung saan sila ginagamit, kailan sila ginagamit, anong edad, no? And so on. So, kailangan mo talagang mag-analyze sa ano. And then another thing nun, puro ang daming maling pagkakasulat dun sa ano namin, dun sa test namin, yung parang wrong grammar at the same time parang ulit-ulit yung ibang question. No, by the way, may mga ganun pala no, nag-uulit minsan yung mga question. Ano yun yung mga ulit-ulit na question, parang ano sila, nakakatakot kasi kung umulit yung question tas hindi ka sure doon sa sagot mo, anong gagawin mo? Magkaiba ba yung sagot na ilalagay mo or parehas pa rin, no? Kasi kung parehas, mali yung isa, mali yung pangalawa, no? Kung magkaiba, mali yung isa, mali yung isa. So, ayun, ano lang, yun yung isang tricky din sa mga umuulit na question. So, medyo ano lang yun, no? Assessment talaga yung pinaka-challenging. So, mag-focus din kayo doon. Kasi yung ABSAI, kasi madami sa atin, favorite ang ABSAI no? Kaya parang madami sa mga nagtitake talaga ng exam, pinaka-madali para sa kanilang ABSAI. Because ABSAI is very interesting, no? Kaya hindi siya ganun hindi siya ganun kahirap. Okay? Pero sir, totoo po ba na boring na i-review ang IO? Yes. Ayoko siyang nire-review. Although syempre no kapag nasa IO ka, no kung nasa field ka, HR ka, marami nagsasabi na na-enjoy nila kasi nga na-apply nila 'yon dun sa work nila. No, pero ako kasi never ako nag-work sa industry, so hindi ko talaga siya na-enjoy. Pero nung pinag-aralan ko ng organizational psychology, no, 'yun, nag-enjoy ako doon. Ewan di ko lang bakit kasi siguro nakikita ko siya sa nagwo-work sa mga organizations, no? Kaya ayun, nag-enjoy ako kasi nakita ko yung practicality niya. Okay? So, ayan, magkaiba na lang para more chances of winning. Yun din, pwede din yun, no? Yun nga lang, 4 na choices yun eh. Di ba? 25% yung chance mo lang doon. So, kung 4 siguro, 4 na tanong yun, merong mataas yung chance na meron kang isang tama doon. Okay? Tapos mali rin pala both. Yun yung problema doon. Okay? So, greatest lessons or in test taking strategy sa board exam bukod sa art of elimination po. Ako noon, yung pinaka naging lesson ko is, nung una kasi, nung first day, ito pa yung isang pagkakamali ko nung board exam. Nung first day, nag-ballpen ako agad. No, as in, first na naisip kong sagot, yun agad. Shinade ko. Okay? So, mali yun. Huwag niyong gagawin yun, no? As much as possible, gawin yung strategy is, don't spend too much time on one item. Siguro 1 minute per item lang. No, maximum na yung 1 minute. Pag hindi mo alam yung sagot, skip mo na. Tapos parang make a mark or make something na mag-stand out siya para pag natapos mo na yung buong exam, mag-review ka. I-review mo yung mga sagot. Now, be sure na i-review mo talaga yung sagot. Hindi lang yung titignan mo kung nasagutan mo lahat. Basahin mo ulit yung mga tanong. No? Especially sa mga minark mo na parang di ka sure or parang meron kang sagot pero parang feeling mo yung iba yung sagot. Parang i-mark nyo sila. I-mark nyo yung mga di kayo sure. No? Para dun sa second reading ninyo, second reading ng mga questions, pwede nyo silang pag-isipan pa. Okay? So that's I think the most valuable lesson na natutunan ko ng board exam. So yung first day ko, siguro sobrang baba nung dalawang score. If I'm not mistaken, assessment and TOP yung first day. Assessment and TOP yung first day kaya sobrang baba nung nakukuha sa dalawa. Kasi as in nung second day nung chinek ko na ulit yung mga ano ko, nung chinek ko na sila, ang daming mali. I mean, ang daming, ba't ito yung sinagot ko? Hindi naman ito yung sagot. Ganon. Okay, so mas maganda i-review nyo silang pangalawang beses. Okay? So, saan po kayo nag-take ng master's? Curious lang po. Yung mga members ng channel alam nila, pero publicly ayokong sabihin kung saan ako in public. Pero ayoko munang sabihin. Pag gumraduate na lang ako, no? Doon ko na lang sabihin publicly. Pero madali lang malaman kung saan ako nag-masters. Madali lang malaman yan. Pero ayoko manggaling sa akin. Okay, so effective po ba yung inom muna ng alak bago mag-review mga 2 shots ganun? I'm not sure, no? But kasi hindi ako umiinom, never akong nalaseng, never akong uminom ng isang shot ng anumang alcohol or beer. Wine lang, pero wine is not really
intoxicating. So, hindi ako sure sa effect ng alcohol. Pangalawa, knowing conventional wisdom, wag. Kasi ang nangyayari, literal mong ini-slow down yung neurons mo. So, pag nag-slow down yung neurons mo, hindi magko-connect yan sa ibang neurons. Pag hindi nag-connect yan sa ibang neurons, walang learning na mangyayari. Okay? So, ayun. I do not recommend that. Okay? Parang grabe naman yung friend mo na yan, no? Siguro sa kanya, effective yan, no? Pero sa akin siguro hindi. I mean, in terms of ano. Sapat pa din po ba yung 3 months for review? Ito tricking sagutin yan. Depende kasi, no? Depende yan sa maraming factors. Pinaka-factor siguro dapat natin tignan dyan is yung yung prior knowledge mo. No, if you're confident sa natutunan mo nung undergrad ka, yan pwede, no? Ngayon kung di ka ganong confident sa natutunan mo ng undergrad, medyo kailangan mong ipag-isipan pa, no? Ngayon kung feeling mo hindi ka confident sa napag-aralan mo ng undergrad, pero confident ka na mapag-aaralan mo siya, no, during that 3-month review sessions, pwede naman siguro. No? Pero ako, yun nga yung sinasabi ko, as much as possible, kung magti 3-month review kayo, dapat confident kayo sa napag-aralan nyo ng undergrad. Kasi kung hindi, mas magandang ipagpaliban nyo na lang, no? Next year na lang, and then mag-review kayo na mas maaga for the next board exam. Yun yung parang pinaka-ano ko dyan. Pinaka-practical na sagot dun sa tanong na yun. Okay? So, any tips, sir, sa mga procrastinator na nagtatry mag-review? Make habits. Okay? Ang problem kasi usually sa procrastinating is it's hard to start, 'di ba? Mahirap mag-umpisa, pero once kasi na nagkaroon ka na ng sistema na kung saan mapipilitan ka talaga mag-umpisa. Yun nga yung sinasabi ko kanina na parang make an effort, no, or invest something. One reason kung bakit nag-review center yung mga ibang tao is because may pumipilit sa kanila. Diba? Kasi pag nagbayad ka for your review center, mapipilitan ka mag-review kasi binayaran mo na eh. Diba? Now, if you're medyo hindi possible yung review center sa'yo, for example, self-review, paano mo yun? Ang pwede mong gawin is yung suggestion ko kanina, pumunta ka sa ibang lugar for your review. No? Kasi kung hindi ka lalabas, no, hindi mo iibahin yung environment mo, hindi ka makakapag-start ng bagong behavior. Sabi nga ni Skinner, if you want to control yourself, you have to control your environment. And one way to control your environment is to get out of your environment. Okay? Kaya pinaka-effective talaga, lumabas ka ng bahay, pumunta sa isang cafe, no? Pag napunta ka ng cafe, mapipilitan ka talaga mag-review kasi nagbayad ka na. Diba? So in that way, yung procrastination mo, mawawala. And then make it a habit, no? Na pagpunta mo doon, magbabasa ka lang. Pagpunta mo doon, mag-aaral ka lang. No? Siguro every week gawin mo 'yon. Kung kaya mong araw-araw or every other day, why not? No? And then after that, masasanay yung katawan mo, masasanay yung utak mo, hindi ka na magpo-procrastinate. Ang tawag doon, habit formation. Okay? So wag yung mga taong nagdedepende sa motivation, no, or sa inspiration, ayan, mataas yung tendency mag-procrastinate. And one way to combat that is to actually make rituals, make habits, make systems. Okay? So, yun yung masasabi ko, no? Tips ko para sa mga procrastinator sa pag-review. Okay? So, ayan. Sir, DSM-TR na po bang basis ng board exam ngayon or DSM-5 pa rin? I'm not really sure. But, kung gagamitin man yung TR, wala naman masyadong pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang is wordings na may ibang mga symptoms tsaka yung prolonged grip disorder. No? Sa sa lecture natin sa ABSAI, in-include ko na rin yung prolonged grip disorder. So, if ever man gagamitin nila yung TR and then ginamit ninyo yung mga lectures ng channel natin, safe kayo. Kasi kasama na dun yung DSM-5 TR. Pero most probably, hindi pa. Hindi pa. To answer your question, hindi pa 5 TR yung gagamitin. Baka next year. Baka next year pa. Pero may chance na TR na din yung gagamitin. Hintayin natin yung official announcement ni PRB. Okay? Madadownload po ba kaya yung videos for members only kapag members na po? Unfortunately po, hindi. As per YouTube rules and regulations po, yung mga parang mga members only video, they are only accessible po online. Although I'm not sure kung pwede sila doon kapag naka-premium. No? Pag naka-premium, kasi di ba usually pag premium pwedeng i-download yung
video sa app and then you can view it on the go. I'm not really sure kung pwede yung premium po. Pero kung wala pong premium yung YouTube, baka kailangan online lang po. Kailangan ng internet. Okay? Sir, yung yan ka pa rin ba hanggang ngayon? Yes. Although I would best describe myself as eclectic. No? Eclectic ako. I use many theories. Pero yung pinaka ano ko talaga, yung yan existential. Yung yan existential yung ano ko, yung line of thinking ko regarding psychology and psychopathology. Although of course, syempre depende sa ano, for example, schizophrenia. Di mo pwedeng gamitan ng existential si schizophrenia kasi schiz yun, very biological siya. O kaya yung autism, neurodev. Yung mga biological na mga psychopathology, syempre hindi mo pwedeng gamitin ng existential. Kailangan talaga ng physiological or ng biological dyan. So depende talaga sa case. Kaya nga eclectic ako depende. Pero kung ako personally yung ina-apply ko sa buhay ko, existential and Jungian. With a bit of CBT. No? Kasi yung CBT yun yung parang depth psychology. May reason kung bakit siya tinawag na depth, no? Yung malalim na psychology. Pero syempre, hindi lang naman dapat malalim lahat. Dapat may surface psychology ka din. So yung CBT, that is the surface psychology. Alam ko maraming hindi naman po surface lang ang CBT. Ang dami pong surface yan. Surface yan. Surface psychology yan. Yan yung parang easily mong ma-access. Diba? Yung cognition mo, yung naisip mo, tsaka yung ginagawa mo. Pero yung mga, yung mga impulses, diba? Yung mga very evolutionary way na personality natin, yan. Depth psychology na yan. So, thank you for that question. Ano pa? Meron pa bang tanong? Meron pang para masagot natin? Ilang oras na ba tayo nag-stream? Saan na kasi yun? Hindi ko alam kung nasan. Ayun. Joke. Basta 8 o'clock tayo nag-start. So 1 hour and a half na tayo. Ayan, welcome pala sa new member natin na si 2P. No? So, welcome sa channel natin, Blep Reviewer Live Lex. So, I hope you learned more sa ating mga live lectures tsaka mga recorded lectures. No? Patapos na pala tayo sa I.O. So, by Saturday, actually, tapos na yung I.O. So, yung mga live lecture members natin, kompleto na yung mga lectures, no? And then kung gusto niyo ng practice quizzes, you can upgrade your membership sa Blep Reviewer Advance, no? Para mabigyan ko kayo ng links for the quizzes. Ayan. So, ayan. 1 hour and 30 minutes na pala tayo nag-stream. Excuse me. So, ayan. May tanong pa ba or naubos na natin yung tanong ninyo? Ayan. Parang naubos na natin, no? So, again, self-review, no? Parang yan. It's very doable siya, especially now kasi sobrang dami na ng resources. And yun nga, isa sa mga resources na pwede nyo magamit is yung mga yung mga lectures natin, no, na lectures na ina-upload natin, no, para sa mga members natin dito sa channel. Okay, so sir, may quizzes po kayo sa DevPsych? Wala pa, no? As of now, yung meron tayong assessment and then continuing yun sa ABSCI. So after ng ABSCI niyan, DevPsych. So, maybe around May, meron na tayong DevPsych. No? And then, I.O. yung last. Kasi I.O. yung di ko gusto. Okay lang po ba di mag-cover to cover? Mas maganda, no? Kung mag-cover to cover kayo. Mas safe yun. Mas safe na option yung cover to cover. Okay? So, pero kung gusto niyo ng compromise, no? Pwede naman na mag-base kayo sa TOS, di ba? I-base nyo yung review nyo sa TOS, lalo na kung gahul na kayo sa oras. Pwede din naman yun. No? Viable option din naman yun. But of course, syempre, pag magbe-base kayo sa TOS, hindi nyo mako-cover lahat ng ground. So, may chance na maka-encounter kayo ng questions na hindi nyo masagot kasi baka hindi nyo nabasa dahil wala sa TOS. Kasi hindi 100% na nasusunod yung TOS. So, yun. Yun lang yung concern dun sa hindi pagko-cover to cover. Okay? So, ano pa? Meron pa ba? I will siguro a couple of questions, no, before we end the stream. Sige, maghintay ako mga ilang minutes, no? Tapos pag intermission number tayo, hindi naman ba maingay yung electric fan ko? Sir, pwede po bang i-post itong video na ito without cut or edits? Thank you po. Yes, pwede naman, no. Yun nga lang baka
baka itagpi ko siya dun sa isa. Itagpi ko siya dun sa nauna nating ano, yung bago nagkaroon ng power interruption. So baka matagalan, no? Baka next baka the following day or the following week ko pa siya ma-release talaga. Pero accessible naman yung dalawa, no? Ano naman sila, naka-unlisted lang sila pero kung may link ka, no, naka ano naman yung mga yan. Okay? Sige. Thank you po, feel ko po kasi di ko matatapos mag cover to cover. That's okay. So may bagong theosis na po ba na nilabas or yung 2023 pa rin po? Wala pang bago pero most likely yung 2023 pa rin yung gagamitin. Okay? So ayan yan. Shoutout kay 2P na new member ng channel natin. Ayan. So thank you no for being a member 2P. Na 2P tama, 'di ba? Tama yung pronunciation ko. And shoutout din sa mga members natin, no. Ayan yung mga may scroll sa mga names nila. Yan. Mga members natin yan. Umpisa natin sa taas. So si April Guerra Marciano, yan. Blep 2024, Max Weber, Mary May, Zian Blair, sino pa? Ayan, si Teddy, na bagong member natin. Si Kebral Monica. Algie Cuenca. Zian Blair. Sabi ko na siya kanina. No? Sino pa? RPM na tayo sa 2024. Ayan. Si Danica Manayos. At sino pa ba? Ayan, yung bago nating member, si Nika Mili. Ayan, maraming salamat sa pag-join, no? Very very thankful ako sa inyo kasi kayo, because of you talagang nagko-continue yung channel natin. Because of you, mas marami tayong natutulungan, no? So, kasi kumbaga kung may credits man yung ating channel, ayan yung mga members natin, yung kasama sa credits natin. Ayan din si Mark. Si Mark na very active, no? Mark Gingab, 79, very active sa ating chat. Mapa sa live stream man natin na public or even sa mga comment sections natin sa live lectures. Sa recorded lectures, ayan, very active. So, thank you for being a member, no? Kailan i-update yung bagong playlist? Mag-update ako bukas, no? Thank you for your reminder. Minsan kasi nawawala sa isip ko na mag-update ng mga playlist natin, no? So, ayusin natin yung mga playlist natin na yan. Okay? So, with that, again, no, thank you sa mga bagong members and thank you sa mga current members and thank you din sa mga viewers and sa mga potential na magiging bagong members natin. Welcome po kayo sa ating channel, no? And then, of course, kung hindi pa naman kayo magbo-board exam, no? Hindi pa kayo ayan, si Ranger John Marquez, no? Maraming salamat din, no? For being a member of the channel. So, kung di pa kayo, mag-graduate, no? Or, kumbaga, syempre, nag-aaral pa lang, no? Hindi nyo pa kailangan yung board exam, no? Yung watching, sharing, liking the videos na ginagawa natin is a big help, no? Sa pag-grow ng channel natin. So, I'm hoping na sana before the year ends, makapag 100,000 subscribers na tayo. So, currently, na ilang subscribers na ba tayo? If I'm not mistaken, 75,000 subscribers na tayo. So, 25K na lang, 100,000 na tayo. So, yan, maraming salamat. So, if it is not too much to ask, no, you can share this channel sa mga kapwa nating psych members or psych students or sa mga tao, no, na interesado sa psychology. So, ayan, no. So, okay lang yan, no, kung hindi nyo pa need yung membership or hindi nyo pa kaya yung membership, sharing, watching, viewing, liking the videos in our channel is a big help talaga. Okay, pero syempre sa mga members natin, a big shout out to you guys because you make all of this content possible, no? Because of you, mas marami tayong content na ilalabas. So, I'm very thankful for that. Okay? So, with that, no, maraming salamat sa pag-tune in. Maraming salamat sa pag-join. Maraming salamat sa pag-share, pag-view, no? Kahit nagkaroon ng power interruption, nandito pa din kayo. I'm very thankful. Kinabahan ako kasi baka akala ko parang hindi na mabalik yung mga naunang viewers, no? Pero thankful ako sa inyo kasi nagbalik kayo. So maraming salamat sa tiwala and sa suporta na binibigay nyo sa channel natin. It's a very big deal. Okay? So, ayun, pag Apple users po, mas okay if laptop or PC mag-join. That's true din. Kasi pag yung Apple kasi kalaban niya yung Google So parang hassle sumali pag nasa Apple ka. Okay, so with that, again, thank you for listening. Thank you for watching and I hope you learned something and nag-enjoy din kayo kahit paano. Huwag niyo kalimutang i-like. Share niyo na rin to sa mga nagbo-board exam yung friends and of course, mag-subscribe na rin kayo pag di pa kayo nag-subscribe. So, be a member if you want and that's all.
See you next week. So next week, meron tayong bagong content sa Sunday and then magkakaroon tayo ng live podcast ulit ng May 8 or May 9. Tignan natin kung kailan. Wala pang topic, pero kung meron kayong suggestion, why not? Di ba? So yan, with that, thank you for listening and have a good night, guys. Bye-bye. Enjoy learning.